Xiaoyun dito ang lugar kung saan ang hari ng Mobay ay pumatay ng milyong kaaway at tinalo ang 6 na dakilang Diyos ng digmaan. Tama ba talaga itong ginagawa natin? Ilang taon nang nawawala ang hari ng Mobay, hindi alam kung patay o buhay. Naguhukay lang tayo sa harap ng kanyang libingang walang laman? Paano siya makakaalis sa hukay na ito at papatayin ako? Ano pang hinihintay mo, bata ka? Maghukay ka na. Kinakausap kita. Hindi mo ba naririnig maghukay ka pa? Wala ka bang lakas ikaw talaga? Tama na, Liming, malalim na ito. Sige na, ilibing na ang batang ito. Wag po nakikiusap ako sa inyo. Wag ninyong ilibing si Guwagwa. Ano bang nagawang mali ni Guwagwa? Anong mali ang nanay mong mahirap at bangkarote? Ay nangangarap pang pakasalan ang kuya ko kapag pinatay ko ang anak sa labas na walang ama. Tingnan natin kung maglakas loob pa siya, gawin mo na. Xiaoyun, parang may gumalaw doon. Hindi ang ibig kong sabihin, Xiaoyun baka dapat na tayong umalis. Hangin at kulog lang yan, anong kinatatakutan mo ako na? Anim na taon na. Sa wakas, ang hari ng Mobay ay nagbabalik na. Tito, iligtas niyo po ako. Saan ang galing ang mabahong pulubing ito? Ang lakas ng loob mong guluhin ang plano ko, ililibing din kita kasama niya. Ang mga kabataan ngayon ay masyadong mayabang magsalita. Umalis na kayo agad. Lapastangan. Ang lakas ng loob mong bastusin ang prinsesa ng pamilyang siyang naghahanap kayata ng kamatayan. Ang haring ito ay hindi papatol sa mga kabataang tulad ninyo. Alis. Bata. Ikaw. Guwa-guwa. Nanay, iniligtas ako ng tito na ito. Parang pamilyar sa akin ang babaeng ito. Hindi masama ang hotel na ito. Binigyan pa ako ng isang lalaki. Hindi naman siguro nagkataon. Sige, dahil ayos lang ang bata, aalis na muna ako. Nanay, gusto ko ang tito na ito na maging tatay ko. Guwa-guwa, ang isang pulubi ay hindi pwedeng maging tatay mo ang dumi niya. Wala akong pakialam, gusto ni Guwagwa ng tatay. Gusto ni Guwagwa ng tatay. Hoy, ikaw. Sandali lang, payag ka bang maging ama ng aking anak na babae? Bibigyan kita ng $100,000 buwan-buwan. $100,000. Oo, pwede tayong pumirma ng kontrata basta't pumayag ka. Ang $100,000 na ito ay sa iyo na. $100,000 lang yan? Wala lang yan sa akin. Ikaw, Tito, wag ka munang aalis, please. Nakakapagtaka. Bakit sa batang ito, parang ang gaan ng loob ko? Dahil sa batang ito, na napaka-cute naman. Pumapayag na ako. Yahey, may tatay na si Guwagwa. May tatay na si Guwagwa. guwa-guwa, mauna ka na sa kotse. Ano? Gusto ng Mobay Consortium na ubusin ang pamilyang Shen? Tatay, may regalo ko sa iyo. Ito ay tinahi ko mismo. Wala nito si nanay. Guwa-guwa. Nandito na si Ginoong Sin. Gusto mo bang sumama sa akin sa itaas? Sige, guuo. Sasama muna ako sa nanay mo. Opo, hihintayin ni Guwagwa ang pagbalik ni tatay. Sir Sing, sino po ang nasa larawang ito? At tila hangang-hanga kayo. Ito ang larawan ng dakilang hari ng Mobay. Noong labanan sa Mobay, muntik nang mapabagsak ng hari ng Mobay ang 6 na bansa kaya hindi na sila muling nangahas na lumapit sa ating imperyong langit. Ngunit nakakalungkot mula noon, tuluyan nang nawala ang hari ng Mobay. Pasok. Mo. Mo?
Hindi kaya galing siya sa CN Group? Sir Singh. Ako si Saen Yeshe mula sa Saen Group. Wala talagang modo sa Mobay Group namin kahit sino na lang ay nakakapasok mga tao. Palayasin niyo siya rito. Sir Singh, handang magbayad si Yeshe ng $3 million para sa kaligtasan ng pamilyang Sien. Nakikiusap ako sa Mobay Group, patawarin niyo na ang pamilyang Sien. Ang Mobay Consortium namin ang pinakamalaking konsorsyum sa Imperyong Langit. $3 million lang ginagawa mo ba kaming pulubi? Ganito na lang, $20 million. Baka sakali. I consider ko na palayain kayo. Sir Singh, hindi po maari iyan. Ang $20 million ay ang buong yaman ng pamilyang Sien. Ganito na lang po $6 million. Magbabayad ako ng $6 million. $8 $30 million. million. Paano kung $8 million? $40 million. Opo, Sir Singh. $10 million, $10 million. Ano po sa tingin niyo? $100 million. Ang daliring ito ay para sa $100 million? Ano? Sir Singh, gusto nilang magbayad ng $100 million. Ikaw pala, bibigyan Ano? tayo ng $100 million. Ano? $100 million? Kung 100 million, sige. Sige. Kunin ang pera. Ang daming cash nito kailangang i-withdraw sa bangko ng maaga, bukas ng umaga, ayos ba? Mag-ingat kayo. Ito na ang huling kahon ng pera. Bakit kaya si Sir Singh? Biglang ginawang investment ang pagbili sa kumpanya at $100 million pa? Kailangan pa bang itanong? Siyempre, dahil ito sa kagwapuhan ko. Sus. Oh, Madam Sian. Sir Xiang, anong ginagawa niyo rito? Ang pagsakop ng Mobay Group sa Sian Group ay ayos na siguro, di ba? Ang tumulong sa pamilyang Sien sa krisis. Hindi kaya kayo yon, Sir Xiang? Siyempre naman. Ang pamilyang siyang ang pinakamalakas sa lungsod ng Jinghai. Bukod sa akin, sino pa ba ang makakagawa nito? Ngayon ay pwede mo nang isiping magpakasal sa akin. May mga tao talagang sobrang kapal ng muka. Sinasabi mong ang krisis ng pamilyang Shen ay ikaw ang lumutas. Kung hindi ako ang lumutas nito, posible bang ikaw na pulubi ang nakagawa nito? Ako nga ang lumutas nito. Habang narito ako, hindi maglalakas loob si Qingjun na galawin ang pamilyang Sien. Tao mo ba ito? Sinong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tawagin si Sir Singh sa pangalan? Gusto ba ng pamilyang Sien yun na humanap uli ng kamatayan? Sinhautian, pinapunta kita rito para tulungang alagaan si Guoguo. Hindi para magyabang at manggulo rito. Umalis ka na agad. Huwag kang humarang sa daan ko. At isa pa, ang dapat mong gawin ngayon ay pumunta sa reunion para alagaan si Guoguo. Mag-isang pumunta si Guoguo sa reunion. Siyempre naman. Nga pala, birthday ni Guoguo ngayon? Huwag mong kalimutang bilhan siya ng regalo. Shayer. Naisayos ko na nasamahan ni Xiang Xiaoyun si Guoguo. Siyang Xiaoyun. Hoy bata, ang lakas ng loob mong bastusin ang prinsesa ng pamilyang Xiang, naghahanap ka yata ng gulo. Lagot na. Anong kakainin? Ang ganitong mamahaling bagay? Hindi bagay sa isang basurang tulad mo. Guoguo baby. Ngayong araw, may inihanda kaming malaking handaan para sa'yo. Huwag mong sasabihing hindi ka namin inalagaan. Pasok. Nakikita mo ba? Ang paborito mong pagkain ng aso. Ubusin mo yan. Ngayong araw, ipakikita ko sa lahat na nakaluhod mong uubusin yan. Narinig mo ba? Kain na. Ayoko. Kain. Ayaw kainin ni Guoguo. Kain, 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 kain. Tingnan ko lang kung sinong maglakas loob. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangka. Tatay. Tatay. Mabait na Guo-Guo. Nandito na si tatay. Shen Guoguo. Humanap ka talaga ng pulubi na maging tatay. Malaking pulubi at maliit na pulubi. Bagay na bagay kayo. Kayo na naman. Hindi pa ba sapat ang leksyon na ibinigay ko noong gabi? Noong nakaraang hating gabi, sinuwerte ka lang. Akala mo ba takot ako sa iyo, tatay ko si Ligang? Ngayong kinalaban mo ako. Palalabasin kitang nakaluhod. Ayaw na rito ni Guoguo, tatay. Tara na po. Huwag mag-alala, Guo-Guo.
Nandito si tatay, walang mang-aapi sa iyo. Gusto ko ring makita kung anong klaseng pagpapalaki ang nagluwal sa inyong mga hayop. Sino ka ba sa akala mo? Para pangaralan ako. Tatay, siya ang sumagot sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo kahit pa mapatay ng anak ko ang anak sa labas na iyan kaya kong bayaran iyan. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang ibig mo bang sabihin basta sapat ang pera ay pwede ko ring patayin ang maliit na hayop na ito? Ngayon ay ipakikita ko sa inyong mga basura kung ang pera ko ay sapat na pambili ng mga buhay ninyo. Sapat ba ang pera ko para bayaran ang inyong mga buhay? Ha ha ha. Nakakatawa ka talaga. Sa basurang suot ng anak mo gusto mo pang bilhin ang buhay namin. Isama mo na ang anak mo at mamalimos na lang kayo sa kalsada. Hindi pulubi si Gogo. Guguo, huwag kang mag-alala. Nandito si tatay, ang mga basurang ito hindi kanila masasaktan. Napakayabang mo. Shen Guoguo at Sin Haotian, di ba? Hugasan niyo ang amoy mahirap niyo. Nakakasuka ang amoy na yan. Tingnan mo silang dalawa, hindi ba mukha silang dalawang basang aso? Ha 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 ha. ha ha ha. Sige, sige. Mapanghusga, mapang-api. Talagang pinahanga nyo. Ako nang husto. Tatay, baka sipunin ka sa basa. Hiniram ko lang ang damit na ito. Kung hindi ko pa ito lalabhan, kukunin na nila ito sa akin. Hindi ko akalain na ang damit mo ay hiram lang pala. Paano kung ganito anak sa labas? Lumuhod ka sa harap ko at yumukod. Nang malakas bibigyan kita ng isang set, ano sa tingin mo? Guwa-guwa, huwag kang mag-alala. Kukunin ni tatay ang pinakamagandang damit sa buong lungsod para sa iyo. Para sa birthday mo, okay? Sa loob ng 3 minutes, dalhin ang pinakamagandang damit sa Yunhai Grand Hotel. Magdiriwang ako ng birthday ng anak ko. Sir Sing, anong nangyari? Magdiriwang ang hari ng Mobay ng birthday ng anak niya ngayon. Ipaabot ang utos ko, bilhin ang lahat ng damit sa lungsod, lahat na maghanda rin ng $100 billion na regalo, at dalhin agad sa Yunhai Hotel. Opo. Bobo, alam mo bang ang buong lungsod ng Jinghai ay may pinakamagandang damit na nasa Hwaxiang Group at ang Hwaxiang Group ay para lang sa mga kilalang tao sa lungsod ng Jinghai. Kung makukuha mo ang Hwaxiang Group, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Kung ganoon, hihintayin ng ang haring ito ang pagluhod mo. Sa lagay mong yan. Siliyuan-yuan ang Hwaxiang Group na rito para ihatid ang damit para sa may kaarawan. Paano nangyari ito? ito? Madam Lee, sino ang nag-utos sa iyong ihatid ang mga damit na ito? Inutusan kami ng Mobay Group sa utos ni Sir Sing na ihatid ang mga damit na ito. Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko, ang dalawang pulubing ito. Paano naman sila makakakuha ng Hwaxiang Group para pagsilbihan sila sa bahay? Xiao Yun, ang pamilyang Xiangyo, hindi ba't nakipagtulungan sa Mobay Group kamakailan lang? Siguradong alam ni Sir Sing na may reunion ka, kaya nagpadala siya ng damit para sa iyo. Siyempre naman, ang pamilyang siyang namin ay hindi katulad ng dalawang basurang ito, na puro yabang lang at marunong lang mangagaw. Mangagaw. Huwag kang makapalang muka. Kung hindi ka naniniwala, subukan mong isuot ang damit na ito kung kakasya ba sa iyo. Nakakatawa damit ko ito, siyempre, kakasya. Ito sa akin. Ano ang nangyari? Bakit pambata ito, Madam Lee? Masyadong maliit ang damit na ito, ayaw ko na nito. Binibining siyang huwag niyo po akong pahirapan ng damit na ito ay si Sir Sing mismo ang nag-utos na ihatid. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko masyadong maliit ang damit? Ayaw ko. Ikaw na babaeng mababa ang uri. Huwag mong hawakan ang gamit ko. Ang mga gamit ko. Kahit sirain ko pa ito. Hinding-hindi ko ito ibibigay sa'yo. Isuot mo, isuot mo. Isuot mo. Isuot mo. Isuot mo. Tigil. Sinhautian, nasisiraan ka na ba? Binibining siyang, ayos ka lang ba? Umalis ka, bruha. Kuya, ang basurang to sinaktan niya ako. Papatayin ko siya. Siyan Yesye, ang mga tauhan mo, pati pamilyang siyang kinalaban, ang lakas ng loob niyo. Sinhautian, inuutusan kita humingi ka agad ng tawad kay binibining siyang. Binibining Shen, alam mo ba kung anong ginawa nila kay Guo Guo? Hindi ako hihingi ng tawad. Hindi mo kaya kung ganon, umalis ka na?
Kapag ang nangyaring ito ay hindi naging sapat, ipapabili ko sa Mobe Group ang Sien Group. Gagawin ko sa pamilyang Sien. Nasira ang pamilya. Sin Haotian, hihingi ka ba ng tawad o hindi? Kahit ang pamilyang siyang pa, o kahit pagsama-samahin pa kayo, para lang kayong mga langgam. Gusto ba ng pamilyang Sien na maubos? Hanggang ngayon ba ay kakampi ka pa rin? Sin Haotian, papatayin mo ba ang pamilyang Sien? Isang siyang baikuan lang siya. Hindi niya kayang galawin ang Mobe Consortium. Sin Haotian, lumayas ka na. Ang kasunduan natin ay tapos na. Nanay, ayaw kong umalis si tatay. Guwa-guwa, hindi mo siya tatay. Isa lang siyang walang hiyang tao. Hindi ganon si tatay. Ngayon wala nang tutulong sa'yo, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid ko. O maghintay ka na ang mga tauhan ko ay baliin ang mga buto mo at itapon ka sa dagat. Paano kung wala akong piliin sa dalawa? Anong karapatan mong makipag-usap sa akin ng ganyan? Wala siyang karapatan. Paano naman ako? Wala siyang karapatan. Paano naman ako? Lumabas kayo. Sir Singh, bakit po kayo nandito? Sir Singh, hindi namin alam na darating kayo, kundi ay siguradong sasalubungin namin kayo. Hindi na kailangan. Narito ako ngayon para personal na magbigay ng regalo. Magbibigay ng regalo. Si Chingjun ng Mobe Group dala ang espesyal na itim na card, kontrata ng Mickey Wonderland, susi ng Mansion Bliok, Ima ng Langit, para sa kaarawan ng batang si Sien Guoguo. Maligayang kaarawan sa batang si Sien Guoguo. Ang basurang ito, nagawa niya talagang padalhan siya ni Sir Singh ng ganitong regalo. Espesyal na itim na card. Para lang iyan sa mga may $10 billion, ang espesyal na itim na card na iyan. At saka, ang Mickey Wonderland ay ang pinakamalaking amusement park sa buong mundo. At ang Mansion Bielgi, Wanang Langit, ay nagkakahalaga ng $10 billion. Kahit ang lahat ng napakayamang tao sa buong lungsod ng Jinghai, ay baka hindi ito kayang bilhin. Sin Haotian, sino ka ba talaga? Kung sino man ako, may pakialam ba kayo? Hayaan na. Hindi kailangang ilantad ang pagkatao ko rito. Iniligtas ako ni Ginoong Sin noon, kaya narito ako para gumanti ng utang na loob. Madam Sien, naibigay na ang regalo. Bilang pansamantalang tatay ni Guoguo, nagawa ko na ang aking tungkulin. Wala na tayong ugnayan mula ngayon. Tatay, wag ka po munang umalis. Ikaw, Sinuwerte lang siya na matulungan si Sir Singh. Ang basura ay mananatiling basura. Tatay, wag mo pong iwan si Gugwa. Isa lang siyang basurerong walang kwenta. Hindi basura si tatay. Masama kang tao. Tatay, wag kang aalis, please. Pinalayas ka na ng tunay na ina niya. Bakit ka pa nandito? Dahil aalis ka na. Ang pagluhod at paghingi ng tawad ay gagawin ng paslit na ito. Sir Siyang kayo. Manahimik ka. Piliin mo kung ang paslit na ito ay luluhod at hihingi ng tawad o magiging pakalat-kalat sa kalsada. Pumili ka. Guwa-guwa, tiisin mo muna ito. Babawi si nanay sa iyo? Lumuhod at humingi ng tawad. Bilisan mo. Tatay, wag kang aalis, please. Tatay. Tulungan mo uli ako. Huling beses na ito. Panginoon, ang babaeng nakasama niyo ng isang gabi lang noon ay nahanap na namin. At nanganak din siya ng isang anak na babae, mukhang anak niyo siya. Ang babaeng iyon ay si Sien Yesye. At ang bata ay si Sien Guoguo. Papanginoon, anong nangyari? Nagbago ang isip ko. Kayong lahat ay dapat mamatay. Ikaw na pulubi ka. Pinoprotektahan mo pa rin ang bastardong ito, ha? Senyorito Siyang, tama na. Anong tama na? Ngayon kailangang dumanak ang dugo niya. Sinaktan mo ako. Ngayon sisiguraduhin kong ang bastardong ito ay isasama mo sa hukay. Ang lakas ng loob mong apihin ng pamilyang siyang. Lumuhod ka.
Lumuhod ka at yumuko. Sin Hao Tian, tumigil ka. Tumigil! Ang sampal na ito, para sa iyo bully sa mahina duwag sa malakas. Ang sampal na ito para sa iyo kasabwat sa masama tumutulong sa mali. Ang suntok na ito, para sa pagiging mapang-api. Tulong, may tao ba riyan? Tama na. Gusto mo ba sa harap ni Guoguo ay patayin siya? Shen, yes ye. Hindi ka karapat dapat maging ina ni Guoguo. Si Xian Guoguo ay anak na babae ni Sin Haotian, ang sinumang gumalaw sa anak ko. Mamamatay! Tingnan natin kung sino ang nangaapi sa nakababatang kapatid ko. Kuya, Hindi ba ito ang general sa ilalim ng hari? Nang Mobay siyang Baisan, nakabalik na siya. kaya itong pulubing ito ang sumuntok sa akin. Gusto ko siyang pagpuputol-putulin. Ang panganay na anak ng pamilyang Xiang na si Xiang Baisan na balitaan ko, na siya ang ating lungsod ng Yunhai na dakilang guro ng sining ng pakikipaglaban. Kakaunti ang alam mo si Kuya Baisan ay hindi lang guro ng sining ng pakikipaglaban ngayon, at higit pa rito siya rin ang nasa ilalim ng hari ng Mobay bilang unang general ng digmaan. Siyempre ang pamilyang Xiang ay pinagkakatiwalaan na ng hari ng Mobay. Sa kasal namin ni Xian Yesye, bukas inimbitahan ng kuya ko ang dakilang hari ng Mobay para personal na dumalo. Naglakas loob kang sakta ng aking nakababatang kapatid. Ngayon kahit si Sing Jun pa ay hindi ka maililigtas. Ngayon, tapusin mo na ang sarili mo at hahayaan kitang mamatay ng buo. Kilala nila ang hari ng Mobay. Bakit hindi ko naman sila kilala? Medyo komplikado itong ipaliwanag. Sa madaling salita sa mundong ito ay may isa pang hari ng Mobay, pero huwag mag-alala ang mga taong ito ay hayaan mo na sa akin. Hayaan mo na umatras ka. Ayaw kong makipag-away sa harap ng aking anak na babae. Bibigyan ko kayo ng 3 bilang layas 3. Ang kapal ng mukha mo si dangal na Kuya Baisan ay isang dakilang guro ng sining ng pakikipaglaban. Kahit ang mga tauhan niya ay may lakas ng dragon at tigre. Magmamayabang ka pa rin ba? 2. Kung gusto ninyong umalis, sige. Kayong 2, iwan ninyo ang inyong mga kamay at paa. 1. Ito, paano ito naging posible? Basura. Guo-guo, iuwi ka na ni tatay, okay? Nanay, bakit hindi ka sumunod kay Gogwa? Tatay, mag-ingat ka. Guwa-guwa? Guwa-guwa. Kayong pamilyang Siyang dapat kayong mamatay lahat. May ibubuga ka. Pero ang batang iyon kapag hindi pa naasikaso, ay mahuhuli na ang lahat. Guo-guo, huwag kang matakot, ititigil ni tatay ang pagdurugo. Anong nangyayari? Bakit hindi ito tumitigil? Tatay, ang sakit po. Huwag kang mag-alala, guo-guo. May lason ng kutsilyo ikaw pala. Ang lason ko sa buong mundo, maliban sa dalubhasang manggagamot na si Li Yunjing, ay walang makakalutas. Mukhang magaling ka, ililigtas ko ang iyong anak na babae, sumuko ka sa akin. Kung hindi na siya aabot bukas. Hindi maaari. Ngayong araw kailangan mo pang lumuhod at sumamba sa akin. Para kalimutan ang nakaraan sa nangyari ngayon. Pagkatapos nito, pwede ka pa rin maging aso ng pamilyang Siyang. Halika, isuot mo ito. Isuot mo ito at ibibigay ko ang lunas. Tatay, ayaw ni Gogo na gawin mo iyan. Huwag kang matakot, guo-guo. Magiging maayos din ang lahat. Akala nyo ba sa pamamagitan nito ay matatakot nyo ako? Sinasabi ko sa inyo, ito pa rin ang sasabihin ko. Pagkalipas ng 3 araw, babagsak ang pamilyang Siyang. Sin Hao Tian, nasisiraan ka na ba ng bait? Ayaw mo na bang iligtas ang anak mo? Dahil kaya itong gamutin ni Li Yunjing, hindi ko na kailangan ng lunas niya. Imposible kay hari ng Mobay lang nakikinig si Li Yunjing. Bukod doon, wala nang makakalutas sa lason na ito. Huwag mong sabing, mapag-uutusan mo si Li Yunjing.
pumunta ka na rin sa ospital. Magpapadala ako ng doktor doon. Sige. Sabihan si Lee Yunjing pumunta rito sa loob ng 1 oras. Doktor? Doktor, bilis. Bakit ang daming dugo? Pumunta ka sa doktor para sa paglinis ng sugat? Lumabas ka. Manggagamot. Manggagamot. Iligtas niyo ang anak na babae ko. Hindi na niya talaga kaya. Isang mahirap na tulad mo, akala mo ba karapat-dapat kang magpagamot ikaw at ang anak mo ay mga pabigat kung mamatay kayo? Ano ngayon, wala akong pakialam. Sasabihin ko sa'yo, ang ospital na ito ay pinuhunan ng asawa ko. Kung gusto mong magpagamot, unahin muna ang anak ko. Nanay, masakit. Matatapos din ito agad, hindi na sasakit. Maawa po kayo, ang anak na babae ko ay hindi na talaga kaya hindi na niya kaya. Alice. Ang mga hampas lupa ay dapat lang mamatay. Sayang lang ang hangin sa inyo. Doktor, kailangan ng anak ko ng paglinis ng sugat, sumama ka sa akin. Huwag kang aalis. Unahin mo ang anak ko. Kung hindi, sasabihin ko sa asawa ko na sibakin ka agad. At kayo naman, maghintay lang kayo dyan. Kung hindi na siya umabot, ibig sabihin lang yan dapat lang siyang mamatay. Gusto mo bang mamatay? Nagawa mo akong saktan. Baliin niyo ang mga binti niya. Ano bang ingay ito? Sir Shang, bakit po kayo napunta rito? Ang senyoritong ito ay magpapagamot. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Sino ang may lakas ng loob na saktan kayo ng ganito? Kayong dalawang walang kwenta. Umalis na kayo rito. Binata, umalis ka na agad. Hindi pwedeng kalabanin ang pamilyang siyang huwag mong itapon ang buhay mo rito. Bilis, umalis ka na. Gusto ko sanang hayaan kayong mabuhay pa, pero nagmamadali ba kayong mamatay? Ang lakas ng loob mo na magsalita ng ganyan kay Sir Shang. Pagod ka na bang mabuhay? Sinhaot yan. Alam mo palang ako ito, kaya umalis ka na. Sinhaot yan, ang lakas pa rin ng loob mong magyabang. Ang iyong anak na babae na si Xian Guoguo ay mukhang hindi na magtatagal. Huwag mong kakalimutan na ang lason sa iyong anak na babae ay tanging ang dakilang medikuli ng pamilyang siyang ang makakapagpagaling. Kung gusto mo, gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko ngayon. At baka utusan ko si kuya na iligtas siya. Sinhaot yan, hindi naman sa pinahihirapan ka namin basta't lumuhod ka lang at gumapang sa pagitan ng mga binti ni kuya. Baka ang iyong anak na babae ay may pag-asa pang maligtas. Gapang, gumapang ka lang sa pagitan ng mga binti ko. At maliligtas ang anak na babae mo. Gapang. Sinhaot yan, gumapang ka na, bilis. Gusto mo bang makitang mamatay si Guoguo? Binata, para sa sarili mong anak na babae, baliwala lang ang gumapang sa binti. Tama. Hindi ka naman mababawasan kung gagapang ka. Bilisan mo. Gumapang ka na. Gumapang ka na. Ang panganay na kuya ko ay kumuha ng himalang manggagamot para sa pangalawang kuya. Kapag gumapang ka at sumaya siya, baka sakali, pati ang lahat dito sa ospital, ay gamutin din niya. Himalang manggagamot. Sinong manggagamot iyon? Baka si Lee Yunjing iyon. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinakamagaling na si Lee Yunjing? Binata, lumuhod ka na, bilis. Kung darating ang dakilang medically, hindi lang ang anak mo ang maliligtas, pati ang anak na babae ko ay mapapagaling din niya. Si Lee Yunjing. Kung gusto ko siyang magpagaling, isang tawag ko lang iyon. Wala ka bang puso? Kung ayaw mong iligtas ang anak mo, gusto ko pang iligtas ang anak na babae ko. Gumapang ka na kasi. Sinhaot yan. Narinig mo ba? Hinihintay ka ng lahat. Kapag hindi ka gumapang, tiyak na mamamatay ang anak na babae mo. Bakit mayroon amang walang konsensya? Ganito na ang kalagayan ng anak na babae niya, pero ang simpleng bagay na ito, ayaw pa niyang gawin. Kawawa naman ang batang ito, nagkaroon ng malas na ama. Sinhaot yan. Mas mahalaga ba ang dangal mo? Sinabi ko na. Ililigtas ni Lee Yunjing ang anak na babae ko. Hindi ko kailangang humingi ng tawad. Sinhaot yan. Binigo mo talaga ako. Sir Shang, kung ayaw niya ako ang gagapang, nagmamakaawa ako sa inyo, pakiusap po iligtas niyo si Guoguo. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Hindi mamamatay si Guoguo. Isang minuto lang. Darating na si Lee Yunjing para gamutin si Guoguo. Ang galing mong umarte, sino ka ba sa akala mo? Para utusan ang dakilang medically. Kung kaya niya talagang utusan ng dakilang medically, luluhod ako sa harap niya. Sinhaot yan, kung ayaw mong magpakumbaba ay sige lang, pero bakit mo ako pinipigilan? Gusto mo bang mamatay si Guoguo? Magtiwala ka sa akin, magtiwala ka. Isang minuto lang. Ayos ba?
Kawawang bata nagkaroon ng ganyang klasing ama. Sino sa inyo ang kapamilya ng batang si Cyan Guoguo? Naghihingalo na si Cyan Guoguo? Sinhaot yan. Mamamatay na si Guoguo, huwag mo akong pigilan, lalaki ka ba talaga? Sir Xiang, tungkol sa pagpapakasal sa iyo, pumapayag na ako, nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo si Guoguo. Tumayo ka! Sige, share lang nga lang sa iyo, ililigtas ko si Guoguo, tatawagan ko na ang dakilang medically. Narito na ang dakilang medically. Ano? Ano? Ang himalang manggagamot ay narito na agad. Siguradong ang dakilang medically ay pinatawag ng pamilyang siyang tingnan natin ngayon, ang lalaking ito, kung paano pa siya magpapanggap. Sinhaot yan, narito na ang dakilang medically, humingi ka na ng tawad sa akin habang may oras pa. Dakilang medically, ako ay mula sa... Ang iyong nasasakupan na si Li Yunjing ay nagbibigay pugay kay Ginoong Sin. Ano? Dakilang medically, ano po ang ginagawa niyo, isa lang siyang pulubi? Tama po, dakilang medically. Kami ang tunay na pinagkakatiwalaan ng dakilang hari ng Mobay. Kami ang pamilyang Xiang. Walang kwenta ang pamilyang Xiang. Kayong mga bulag ka ba? Alam niyo ba kung sino ang lalaking ito? Tama na, Li Yunjing. Mas mahalagang iligtas ang aking anak na babae. Opo, Panginoon. Ayaw kong may mangyaring masama sa aking anak na babae. Kapag gumaling siya, may malaking pabuya. Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Salamat po. Dakilang medically. Hindi ito posible. Walang imposible. Siyang baikuan. Naaalala mo pa ba sabi ko ay babagsak ang pamilyang Xiang? Naintindihan ko na, Sinhaot yan. Niloloko mo lang ang dakilang medically, di ba? Anong malaking pabuya? Akala mo ba ikaw ang hari ng Mobay? Maaari kang hindi maniwala. Alom, malalaman ang lahat bukas. Sige, titingnan ko lang kung paano mo uubusin ang pamilyang Xiang bukas. Tara na, Xiaoyun. Panginoon, ligtas na po ang inyong anak. Kailan po magigising si Guoguo? Huwag kayong mag-alala, hari ng Mobay. Ngayong hapon ang batang si Guoguo ay gagaling na ng lubusan. Mabuti naman. Nga pala, ano ang tungkol sa bagong hari ng Mobay? Panginoon, noon, nang mawala kayo, nagkagulo ang imperyong langit, at ang buong mundo wala kaming nagawa at Panginoon, ang bagong hari ng Mobay, ay kilala nyo rin. Sino? Siya ay ang babaeng Diyos ng digmaan ng imperyo, ang babaeng General Hongluan. Siya pala. Sige, naiintindihan ko na. Maaari ka nang umalis? Masusunod. Sinhaot yan. May isang bagay. Akong gustong itanong sa iyo. Sige, magtanong ka. 3 taon na ang nakalipas. Pumunta ka ba sa Yunhai Grand Hotel? Oo? At pumunta ka rin ba sa Kwarto 308? Oo. Kaya, noong gabing iyon, may pumasok na babae. Alam mo ba? Kung anong nangyari sa inyo? Ikaw? Alam mo na ang lahat? Ikaw nga, ang isang mapagpanggap na tulad mo? Bilang ama ni Guoguo. Dahil dito, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Ginalit mo na ang pamilyang Xiang. Hindi nila palalampasin ang aming pamilyang Shen, isasama ko si Guoguo. Hindi ko hahayaang mapahamak siya dahil sa iyo. Kukunin ko na si Guoguo. Hindi ko hahayaang mapahamak siya dahil sa iyo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako bukas at magiging ligtas din si Guoguo. Bakit ba napakatigas ng ulo mo talaga namang ikaw ay... Nanay, wag na po kayong magalit. Poprotektahan po tayo ni tatay. Guoguo. Hindi niya tayo kayang protektahan. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Pag-usapan na lang natin iyan mamaya. Hahanapin ko muna ang doktor. Guo. Kumusta na si Guo? Ma, bakit po kayo nandito? Sagutin mo ako. Ano na ang nangyari kay Guo? Maayos lang siya, huwag kayong mag-alala. Ligtas na po si Guoguo. Hindi ko akalain na nag-aalala ang pamilyang Sien kay Guoguo. Walang hiyang bata. Hindi pa pala siya namamatay, natuwa pa naman ako. Akala ko kasi sa wakas ay makakawala na tayo. Dahil lang sa salot na ito, kaya ang pamilya natin ay nawalan ng maraming pagkakataon para sa kapit-tuko na swerte. Ma, si Kuya Baikuan ay matagal nang naiinis sa salot na yan at hindi na siya matagalan. Huwag kayong mag-alala. Papatayin ko siya ngayong araw. Papatayin ko siya ngayon. Saan galing ang mabahong pulubi na ito at nangahas makialam sa pamilyang Sien?
Ano? Sasaktan mo ang anak ko bilang ama niya, panonoorin lang ba kita? Kaya pala ikaw ang ama ng salot na ito, na nangahas dumungis sa anak ko. Umaasa pa naman ako na isa kang makapangyarihang tao. Hindi ko akalain na isa ka lang palang pulubi. Ikaw lang pala. Bata, kunin mo ang pera. At lumayas ka na. Sinasaktan mo ako. Ako ang senyorito ng pamilyang Shen. Saktan ang anak ko, alang-alang kay Shen, Yeshe, mabuti na lang at hindi kita pinatay. Sinhaut yan? Anak, tingnan mo. Ito ang tunay na ama ni Sian Guoguo. Itong mag-ama na ito. Parehong walang kwenta. Ma, bakit nakikipag-usap ka pa sa kanya? Sabi ni Sir Xiang, basta't ikasal si ate bukas, makakakuha tayo ng $100 billion. Sumama ka sa akin. Nanay, nanay. Nanay, huwag kang umalis. Sabi ko na, hindi mo pwedeng isama si Sian Yeshe. Ate, wag mong kalimutan may utang pa tayong mahigit $1 bilyong, kailangang sumama ka sa akin ngayon para ihanda ang kasal mo kay Sir Xiang. Lintik na yan. Paano ba ako nagpalaki ng isang ingrato na tulad mo? Tingnan niyo ito. Sasama ang anak na babae na ito sa palaboy. Hindi niya tinutulungan ang sariling inay, kundi ang ibang tao. Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Ang anak na babae na ito ay nagkaanak pa sa palaboy ng isang bastardo. Sinong mag-aakala? Mukhang ang cute pa naman ng batang ito pero anak pala siya sa kalaguyo. Mukhang maayos naman ang lalaking ito. Palaboy pala siya. Siguradong may nangyayari dito. Kunan mo ng video. Sige. Magiging headline ito bukas. Hindi bastardo si Guguo. At hindi rin palaboy si tatay. Tama na. Sasama na ako sa inyo? Shen Yeshe. Kailangan ni Guoguo ng nanay niya ngayon. Hindi ka pwedeng umalis. Chismis lang naman yan, di ba? Kaya ko itong ayusin. Sinhaut yan, tama na, alam kong magaling kang lumaban, kaya mong itikom ang bibig ng isa. Pero kaya mo ba ang lahat? Wala akong pakialam sa sarili ko? Pero paano si Guoguo? Anak mo rin si Guoguo. Kung talagang mahal mo siya, bago pa dumating ang pamilyang Xiang, tumakas ka na agad. Tatakas. Kinalaban mo ang pamilyang Xiang. Makakatakas ka ba talaga? Sige na, umalis na kayo. Magsialis na kayong lahat. Tatay, wala na ba si Guguo na nanay simula ngayon? Guoguo. Umalis lang ang nanay para protektahan ka, kaya huwag kang mag-alala. Pero makinig ka. Bukas na bukas din ay iaanunsyo ko sa buong mundo na hindi ka anak sa labas si Yen Guoguo. At sa harap ng lahat ng tao, babawiin ko ang nanay mo. Ayos ba yon? Opo, naniniwala si Guguo kay tatay? Mamaya kapag nakita mo si Senyorito Xiang, ayusin mo ang kilos mo. Huwag kang sumimangot yan. Naintindihan mo ba? Pagkakaroon sa lungsod ng Jinghai ng pinakamahusay sa lahat gaya ni Sir Xiang ay tunay na swerte para sa ating Jinghai. Sinasabi ko na ang hari ng Mobay ay may magandang panlasa. Ang dalawang Sir Xiang, sa kakayahan man o sa kanilang karakter, ay parehong pambihira. Lahat kayo, ngayong araw, hindi lang ito parangal ng hari ng Mobay, kundi araw din ng kasal namin ni Binibining Sian. Ngayong araw, sa ilalim ng basbas ng hari ng Mobay tatapusin namin ang aming kasal. Si Sir Xiang at Binibining Sian ay tunay na tamang tambalan at itinakda ng langit. Sa buong lungsod ng Jinghai, maliban kay Sir Xiang, ay wala nang iba pang karapat-dapat kay Binibining Sian? At idinedeklara ko rito, ang anak na babae ni Yesye ay sarili ko na ring anak. Ipapadala ko si Sian Guoguo sa ibang bansa para mag-aral. Yesye, makukuha ni Guoguo sa ibang bansa ang pinakamagandang edukasyon. Masaya ka ba? Xiang Baikuan, ikaw. Sian Yesye, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Kapag naglakas loob kang humindi, sinisiguro ko na ang buong pamilyang Sian, pati na ang batang iyon, ay mawawala ng sabay-sabay. Ibigay mo iyan. Ito ang kasunduan sa pag-aaral, huwag kang mag-alala. Ituturing ko si Guoguo na parang sarili kong anak. Diyos ko,
Si Sir Xiang ay tunay na huwaran ng mabuting lalaki. Kahit hindi niya sariling anak, ay inaalagaan niya ng mabuti. Tama. Ang mga ganitong lalaki ay bihira na lang. Pumirma ka na. Hindi pwedeng pirmahan. Sino ang nagpapasok sa hayop na to? Lumayas kayo rito. Sa gitna ng masayang araw na to, may pumasok na 2 pulubi. Kay malas naman. Ate, kung wala si Sir Xiang para sa pamilyang Sien, matagal na tayong tapos. Ano pang hinihintay mo? Pirma na agad. Nanay, Ikaw na pabigat ka. Wala ka bang alam? May ginagawang importante ang nanay mo. Kapag bumagsak ang pamilyang Sien, ikaw na hayop ka ay magugutom. Tawag ka ng tawag na hayop? Akala mo ba wala ako rito? Ikaw na mabahong pulubi. Ang lakas ng loob mo. Ano naman kung nandito ka? Kahit mamatay ka pa sa labas. Walang kukuha sa bangkay mo. nanay, ayaw mo na ba kay Gogo? Sien Yesye, pag-isipan mong mabuti. Ang negosyo ng pamilyang Sien, kung wala ang tulong ko, mababang karote kayong lahat. Sa oras na yon, makukulong kayong lahat. At saka, nandito ang bantay ng itim na kasuotan ng hari ng Mobay. Sa isang utos ko lang, ang hayop na yan at ang pulubing ito, walang makakatakas sa kanila. Nanay, iuwi mo na si Gogo, please. Hindi mo naman ako iiwan. Diba? Oo. Ayaw ko na talaga sa'yo. Layas. Sumama ka sa lalaking yan at lumayas. Mabait na guwagwo. Humanap ka muna ng mapagpapahingahan. Hayaan mong kausapin ni tatay si nanay. Sien Yesye. Ganito ka ba talaga maging isang ina? Kung paano ako maging ina? Wala kang pakialam doon? Alam mo ba kung gaano kahirap ang desisyong ito? Alam mo ba kung gaano kalaki ang pressure sa akin? Wala kang alam. Hindi mo man lang ako tinutulungan. Kapangyarihan lang ba ang gusto mo? Kung kailangan mo, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking kapangyarihan sa buong mundo. Gagawin ko ang pamilyang Sien na pinakamakapangyarihang pamilya. Sa isang salita ko lang. Sinhaut yan. Nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ang pagyayabang mo kung talagang may kakayahan ka. Bakit noong mga panahong iyon hindi mo ako nahanap? Kung talagang magaling ka. Noong naghahanap ang pamilyang Sien? Sa ama ni Guogwo, bakit hindi ka nagpakita? Noong mabuntis ang anak ng pamilyang Sen at hinahanap ang tunay na ama, alam iyon ng buong lungsod. Hindi nagpakita ang lalaking ito. Siguro ay natatakot lang siya. Mukhang pulubi ang suot ng mahirap na ito. Kung ako sa kanya, wala rin akong mukhang ihaharap. Tama na. Nakatakas ka noong huli. Hindi ko akalaing babalik ka pa, sinasabi ko sa iyo. Hindi lang si Sien Yesye ang hindi aalis, pati ikaw ay hindi rin makakaalis. Mga tauhan, hulihin siya. Sila pala ay nasa ilalim ng hari ng Mobay, ang bantay ng itim na kasuotan. Sabi-sabi na ang mga bantay ng itim na kasuotan ay nasa ranggo ng guro. Isang hakbang na lang mula sa pagiging dakilang guro. Mga tauhan, itapon ang basurang ito sa dagat para ipakain sa isda. Suntok sa buwan. Ano? Paano ito naging posible? Kaya, ano pa ang pakulo mo? Ang galing ni tatay, ang galing ni tatay. Anak sa labas. Trono ito ng hari ng Mobay. Bumaba ka agad diyan. Ang lakas ng loob na magwala sa trono ng dakilang hari ng Mobay. Mukhang gusto na talagang mamatay ng pamilyang Sien. Kapag nagalit ang hari ng Mobay, baka madamay ang pamilyang Xiang? Sien Yesye. Mapapahamak ba ang pamilyang Xiang dahil sa anak mo? Ikaw na bata ka. Bumaba ka na agad diyan. Hinto. Bakit? Isang upuan lang ito. Kung ang hari ng Mobay ay pwedeng umupo, ang anak ni Sinhaut yan, ay hindi ba pwedeng umupo rin? Anak na babae ni Sinhaut yan. Ang anak mo, Sinhaut yan, ay wala lang. Tama. Isang bastardo mula sa pulubi. Hamak na tao lang yan. Tatay, hindi na uupo si Gogo. Mabait na guwo-guwo. Hindi ka pa magaling. Maupo ka lang. Tingnan ko kung sinong magpapaalis. Buwisit na bata. Bumaba ka na riyan. Papatayin mo ba ang lola mo? Lola. Nagmamagaling na matanda. Hindi mo deserve maging lola ni Guwo-Guwo. Ikaw. Isang tagalabas.
Anong karapatan mong magsalita? Sinhaotian, darating na ang hari ng Mobay. Naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan natin kung paano. Mo idadamay ang pamilyang Sien. Sinhaotian, hindi ka pa ba tapos? Ako pa ang magulo. Hindi maganda ang pakiramdam ni Guoguo, alam mo naman yon. Sinhaotian, tama na yan. Guoguo, bumaba ka na agad. Sian Yeshe. Ang lakas ng loob mo. Pinaupo mo ang bastardong ito sa trono ng Mobay. Gusto na bang mamatay ang pamilyang Shen? Madam Sien, wala itong kinalaman sa pamilyang Sien. Siya ang may gawa, siya ang dapat sisihin. Ang nakikita ko lang ay mga tao ng pamilyang Sien. Mga tauhan. Narito po. Dakpin ang lahat ng mula sa pamilyang Sien. General Xiang, walang kinalaman si Guoguo rito. Pakiusap, patawarin mo si Guoguo. Pakawalan ng anak sa labas na ito. Sinasabi ko sa iyo, Sian Yeshe, hindi lang ang anak sa labas na ito ang huhulihin ko. Dahil ang sinumang umupo sa trono ng Mobay ay mamamatay. General Xiang, alang-alang na lang sa pagpapakasal ko sa iyong nakababatang kapatid. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo si Guoguo. Sien Yesye, hindi mo ba alam ang sitwasyon ngayon? Kahit patayin pa namin ang anak sa labas na ito ngayon, pakakasalan mo pa rin ako. Sien Yeshe, tumayo ka na riyan agad. Ikaw ang bride ng pamilyang Xiang ngayon. Huwag kang umiyak. Nanay, Huwag kang matakot, Guoguo. Sien Yesye, talaga bang poprotektahan mo ang anak sa labas na iyan? Sir Xiang, kung talagang papatayin mo si Guoguo, kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Sige, sige. Dahil gustong mamatay ng pamilyang Sien, pagbibigyan kita. Sa loob ng 3 minuto, buburahin ko ang pamilyang Sien sa Haicheng. Sir Xiang, wag po. Ikaw na gastador ka. Anong sabi mo? Ang Sien Group ay inaatake? Nawalan ng $100 million? Ang Sien Group, lahat ng proyekto ay hinto at may multa pa. Ano? Ang mga ari-arian natin ay kinuha na lahat. Ano bang nagawa kong kasalanan? Tapos na ang pamilyang Shen? Sien Yeshe, sinabi ko na sa iyo, may kakayahan ako na ang pamilyang Sien sa isang iglap lang maging abo. Ngayon din, ibigay mo ang 2 ito. Isuko mo sila at maaari nating kalimutan ang nakaraan. Dati dahil sa kanila, pumayag akong nagpapakitang tao lang. Pero ngayong araw, kung papatayin mo si Guoguo, hindi ko hahayaan. Sige, talagang dahil sa 2 basurang ito ay gagawa ka ng pagsuway. Pagbibigyan kita ngayon, itali niyo siya at ang anak sa labas na ito, patayin niyo na ngayon din. Tingnan ko kung sinong mangahas sa mag-inang ito. Ngayong araw ang pamilyang Sien ay poprotektahan ko. Poprotektahan mo siya? Sino ka ba sa akala mo para sabihing poprotektahan mo siya? Sinhaot yan. Akala mo ba noong nakaraan nang talunin mo ang 2 bantay ng itim na kasuotan? Ay magaling ka na. Sinasabi ko sa iyo, ako ang nasa ilalim ng hari ng Mobay na unang general ng digmaan. Ang lakas ko ay nasa ranggo ng dakilang guro. At ang mga kasama ko ay mga personal na tanod ng hari ngayong araw. Mamamatay ka na. Suwail na anak, bakit ka pa sumasama sa basurang iyan? Bumaba ka na rito. Ngayon ay kailangan nating ibigay ang bastardo na ito para ang pamilyang Sien ay magkaroon ng pag-asang mabuhay. Sinhaotian, sana sa pagkakataong ito, tama ang pusta ko. Mas sa pagkakataong ito, siya ang pipiliin ko. Ikaw? Sien Yesye, sinabi ko na sa iyo basta't pinili mong magtiwala sa akin. Bibigyan kita ng habang buhay na marangyang buhay. Ngayong pinili mo ako, hindi kita bibiguin kailanman. Mula ngayon, protektahan ang pamilyang Sien at lahat ng ari-arian kasabay nito. Pabagsakin ang pamilyang Xiang. At lahat ng negosyo nila. Tumulong ka lang kay Xingjun ng isang maliit na bagay, huwag mong isiping. Si Panginoong Xingjun ay susunod sa mga utos mo. Panginoon, may masamang balita. Bakit ka nagkakaganyan, nakakahiya ka? Panginoon, ang ating pamilyang Xiang na 13 kumpanya ay biglang naglaho at nalugi na lahat. Pumunta ka at mag-imbestiga, alamin mo kung sino ang gumawa nito. Opo. Ikaw ba ang may gawa nito? Isa lang akong pulubi, paano kung magugulo ang pamilyang Xiang nyo? Naiintindihan ko na ikaw pala ang lalaking umaasa sa babae ni Xingjun. Ganoon pala iyon. Hindi ko akalaing gagawin ito ni Xingjun para sa isang lalaking umaasa sa babae.
Nakalabanin ng hayagan ang hari ng Mobay. Sige, ngayong araw na ito uunahin muna kita. Pagkatapos ay si Qingjun naman, para humingi ng tawad sa hari ng Mobay. Ano pang hinihintay nyo? Kilos na dakpin ang magnanakaw na iyan. Panginoon, ang iyong nasasakupan ay walang kakayahan. Mga walang silbi. Tila kailangan ko na bilang general na kumilos ng personal. Sinhaut yan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Sa aking personal na pagkilos, tiyak na mamamatay ka. Gusto kong makita ngayon kung ano talaga ang galing ng pinakamahusay na dakilang guro sa buong mundo. Panginoon, kaming buong pamilyang Sien ay tapat sa inyo. Sila ang dapat niyong sisihin. Wala itong kinalaman sa aming lahat. Suwail na anak, bumaba ka na rito at humingi ng tawad sa Panginoon. Tama. Pati na rin ang basurang ito dahil ginalit mo si General, siyang mamatay ka na lang. Lumayo ka sa amin, huwag mong idamay ang pamilyang Shen. Tumahimik ka! Shen Yeshe, kung pipiliin mong bumalik sa mga magulang mo, hindi kita pipigilan. Pero kayo ni Guoguo ay manood ng mabuti dahil ngayong araw, ang pagbabalik ng tunay na hari. Galingan mo, tatay. Napakalakas na aura. Sinhaut yan. Darating na ang hari ng Mobay, maglalakas loob ka ba? Sinaktan mo ang anak ko na insulto ang babae ko, bakit hindi? Ako maglalakas loob. Bitawan mo na ako. Kundi ang hari ng Mobay ay hindi ka patatawarin. Narito na ang dakilang hari ng Mobay. Tapos na ang lahat. Bata, nandito na ang hari ng Mobay. Subukan mong hawakan ako ulit, sige nga. Dahil nandito na siya, bakit ko pa kailangang kumilos? Ano bang kasalanan ng pamilyang Sien? Para ang mabuti kong anak na babae ay sirain ng bastos na ito at mapahamak at magluwal pa ng ganitong salot sa buhay. Shen-an, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hanggang ngayon ba ay poprotektahan mo pa siya? Gusto mo bang sirain ang pamilyang Sien? Ikaw na bata ka? Bumaba ka rito. Anong ginagawa ninyo? Dakilang hari ng Mobay, may nahuli kaming umupo sa trono ng Mobay, isang lapastangan at isang rebelde. Ang humamak sa hari ng Mobay ay dapat bitayin? Dalhin niyo ako roon, titingnan ko kung sino ang masyadong mapangahas. Masusunod po, Panginoon. Sino ka? Hong Luan? Ang upuang ito hindi pwedeng upuan ng anak na babae ko. Sa tingin mo ba ay pwede ako rito? Sinhaut yan. Paano ka sa dakilang hari ng Mobay, ganyan makipag-usap, sino ka ba sa akala mo? Sinhaut yan ikaw at ang pamilyang Shen. Ngayong araw wala sa inyong lalabas ng buhay rito. Hindi ba magaling kang lumaban? Sa harap ng hari ng Mobay. Subukan mong lumaban muli at titingnan ko. Hong Luan, kay tagal na nating hindi nagkita. Kay tagal na. Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ng hari ng Mobay, mas malalang kasalanan iyan. Gusto mong mamatay? Huminto kayo. Ikaw nga ba talaga iyan? Dakilang hari ng Mobay. Kayo? Kilala niyo po ba siya? Hindi po ba kayo nagkakamali? Tama po, dakilang hari ng Mobay. Isa lamang siyang palamunin sa aming tahanan na walang silbi. Paano niyo po magagawang makilala ang isang pulubi? Manahimik kayong lahat. Haut yan, alam mo ba na hinihintay kitang pakasalan ako? Kung gaano na ito katagal. Dakilang hari ng Mobay, hindi kaya naloko kayo ng batang ito. Ang batang ito bukod sa marunong lumaban ay wala ng silbi. Hindi kaya kayo ay nalinlang lang ng kanyang matatamis na salita. Bukod pa rito, ang batang ito ay may anak na kay Sien Yesye. Kayo ay ang kagalang-galang na hari ng Mobay. Kung magkakagusto kayo sa basurang ito, baka kayo ay pagtawanan ng buong mundo. Oo nga, dakilang hari ng Mobay, paano nyo magugustuhan ang isang lalaking may asawa? Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong ang dakilang hari ng Mobay ay mapapahiya. At saka, paulit-ulit na nilalapastangan ng batang ito. Ang dangal ng hari ng Mobay, kung hindi siya papatayin, mahirap paniwalaan. Tama, Panginoon, kung totoong sasama kayo sa basurang ito at magsasama na kayo ang buong mundo, ay ano na lang ang iisipin sa inyo. Panginoon, kahit si Sinhaut yan at ako ay nagkaroon ng pagkakamali pero siya at ang aking anak na babae ay hinding-hindi na insulto ang kamahalang hari ng Mobay. Nakikiusap akong suriin niyo ito. Hindi.
Ang pag-upo niya sa trono ng Mobay ay isang insulto sa pangalan ng hari ng Mobay. Nakikiusap ako sa hari ng Mobay na patayin ang magnanakaw na ito para magsilbing babala. Nakikiusap kami sa hari ng Mobay na patayin ang magnanakaw na ito. Ano naman kung nakaupo siya rito? Ngayon, kahit na gusto niyang bawiin ang pagkakakilanlan bilang hari ng Mobay, wala akong sasabihin. Alam niyo ba kung sino siya? Siya ang noon ay pumatay sa Diyos ng digmaan ng 6 na bansa ang hari ng Mobay? Si Sin Haotian. Ano? Noon, ang hari ng Mobay mag-isa ay tinakot ang 6 na bansa. Nakilala sa buong mundo. Inrotektahan ang imperyong langit. Sabihin mo, karapat-dapat ba siya rito? Sabihin mo, ang lalaking tulad niya hindi ba karapat-dapat sa pag-ibig ni Hong Luan? Bagay na bagay si Panginoong Sin at Panginoong Hong tamang tambalan. Walang katulad. Alam ko na si Panginoong Sin, kakaiba ang dating. Talagang pinagpalang bata siya. Chang Baikuan, naalala mo ba kahapon ang sinabi ko sa iyo? Sinabi ko, ngayong araw ang pamilyang Xiang ay mawawasa. Dakilang Hong Luan, ang aming pamilyang Xiang naglingkod sa iyo ng maraming taon. Kahit walang parangal ay nagpakahirap kami. Paghihirap? Ang inyong pamilyang Xiang sa mga ginagawa niyo ng patago, akala niyo ba ay hindi ko alam? Ngayong nagsalita na si Haotian, ang inyong pamilyang Xiang ay wala ng dahilan para manatili, mga tauhan. Ang mga taong Xiang na ito, kalad ka rin silang lahat palabas? Ito, hindi ito posible. Panginoon, dakilang Hong Luan, maawa kayo. Haotian, sa ginawa ko, kontento ka na ba? Salamat! Sa inyong lahat, ngayong araw ako ang hari ng Mobay na si Chin Haotian ay nagbabalik. Hari ng Mobay. Hari ng Mobay. Hari ng Mobay. Ay, anak, pinahanga mo talaga si inay. Para sa ating pamilyang Sien, nakahanap ka ng isang swerteng manugang. Ngayon, ang ating pamilyang Sien ay aasenso na. Kung ganoon, hindi ba't maaari na akong maghari-harian sa lungsod ng Jing? Hahaha, higit pa sa paghahari-harian. Simula ngayong araw, kahit ang buong imperyong langit, wala nang mga ngahas na kalabanin tayo. Tama na iyan. Noon ay minaliit niyo siya. Ngayon, sa tingin niyo ba karapat-dapat pa ako sa kanya? Ano? Ate, napakadali lang yan. Matulog ka lang ulit kasama niya at ayos na. Hoy ate. Naku, tingnan mo ang anak na ito, hindi ko alam kung kanino nagmana. Hong Luan, bantayan mo muna rito. Lalabas lang ako sandali. Nanay, Bakit hindi mo samahan si Hong Luan? Bakit ka sumusunod sa akin? Sabi ni Guo Guo gusto niyang sumama sa nanay niya kaya dinala ko siya rito. Saan ka pupunta? Babalik sa kumpanya. Sige, sasamahan kita. Sir Sien Sir Yang, kung ititigil nyo ang supply sa Sien Group, mawawalan kami ng $1,000,000. Hindi yata ito tama. Anong hindi tama? Ang inyong Sien Group ay ganyan na ang lagay? Babagsak din iyan balang araw? Kaya ngayon pa lang ang pag-alis namin ang tamang desisyon? Kayong dalawa, huwag namang ganyan. Ngayong gabi ang aming si Sien Yesye ay magiging bahagi na ng pamilyang Xiang sa oras na iyon. Ang aming Sien Group ay tiyak na aasenso na. Aba Sir Sien, mukhang tama nga iyon. Ano kaya kung hintayin muna natin si Sien Yesye na makasal kay Sir Xiang? Sige, maghihintay pa ako ng kaunti. Kung ang pamilyang Sien at pamilyang Xiang ay hindi ikakasal, kami at ang pamilyang Sien ay ititigil ang lahat ng kooperasyon. Sinasabi mo bang may share si Guo Guo sa kumpanya? Noong wala pang ama si Guo Guo noon, natakot akong maapi siya. Kaya binigyan ko siya ng shares? Kung hindi, bakit ko iintindihin ang kaligtasan ng pamilyang Shen? Oh, pumasok na muna kayo. Hello, Ching Jun ba? Ihanda mo ako ng isang $10 billion na kontrata ipadala agad sa Shen Group. Dahil may sikretong pera ang aking anak na babae. Bilang kanyang ama, dapat ko itong punuin. Sien kanyan sinasabi ko sa'yo? Kapag ang pamilyang Sien ngayong araw ay hindi nakipagtulungan sa pamilyang Sang, hindi lang sa hinaharap, sa buong lungsod ng Jinghai, wala nang maglalakas loob na mag-supply sa inyo. Kukunin ko rin ang lahat ng utang ng pamilyang Sen ng isahang bayaran. Sir Sien, huwag kang mag-alala.
Ngayong araw ang aming Yesye ay mapapangasawa na ng pamilyang Xiang. Si Sir Xiang para sa aming Yesye ay may tapat na pagmamahal. Xian Yesye, bakit ka bumalik? Hindi ba dapat ay kasama mo si Sir Xiang para magpakasal? Nasaan si Sir Xiang? Pumunta ka na nga rito, nagdala ka pa ng isang pulubi. Malas talaga ito. Kinansila ko na ang kasal namin ni Xiang Baikuan. Ano? Kalokohan ito. Anong karapatan mong kansilahin ang kasal? Maswerte ka at nagustuhan ka ni Sir Xiang. Iyon ay isang pagpapala. Inuutusan kita ngayon bumalik ka agad at humingi ng tawad sa kanya. Xian Yesye, kaya mo ba kinansela ang kasal ay dahil ba sa kasama mong anak sa labas na ito? Sinasabi ko sa iyo kapag hindi ka nagpakasal kay Sir Xiang, dadalhin ko siya agad sa bahay ampunan. Sinong maglalakas loob na itapon ang anak na babae? Ni Sin Haot yan sa bahay ampunan. Napakahusay mo, Xian Yesye. Kaya pala kinansela mo ang kasal kay Sir Xiang dahil pala nakahanap ka ng kalaguyo. Talagang ikamamatay ko sa galit ito. Hay nako, Xian Kanyan? Nakita mo naman, si Xian Yesye ay tumakas sa kasal? Huwag nang asahan na ang pamilyang Xian ay makakasakay sa malaking barko ng pamilyang Xiang? Sa tingin ko, ang pamilyang Xian ninyo ay nagkasala sa pamilyang Xiang? Ang katapusan ng pamilyang Xian ay malapit na sigurong mangyari? Sir Yang, tara na. Xian Yesye, tingnan mo ang ginawa mo. Mga tao, hulihin ninyo si Xian Yesye at ibalik siya sa pamilyang Xiang. Shen Kanyan. Sa tingin ko ay hindi na kailangan, pinili ng pamilyang Sen na tumakas. Ang pamilyang Xiang ay siguradong lalaban sa inyo, kaya naman, sa tingin ko, ang inyong pamilyang Xian ay dapat nang bilisan na tapusin ang kontrata sa amin. Huwag niyo kaming sisihin kung hindi namin kayo pagbibigyan. Dahil ito naman ay kay Madam Xian na sariling desisyon. Pirma na Madam Xian. Sigurado ba kayo? Napapapirmahin niyo ako. Kung hindi pipirma ay ayos lang din naman. Kung mapapasaya mo si Sir Xiang, ang pakikipagtulungan sa pamilyang Sen ay posible pa ring ituloy. Pasayahin si Xiang Baikuan. Ang pamilyang Xiang ngayon ay ubos na ang lakas na gagawa nyo pang lumapit sa kanila. Xian Yesye. Kung gusto nilang itigil ang lahat ay ituloy na lang nila. Pero simula ngayon, ay wala na kayong pagkakataon. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang magsalita rito at sinasabi mo pang ang pamilyang Xiang ay ubos na ang lakas. Nakakatawa ka talaga. Kahit isang daliri lang ng paa nila ay mas mahal pa sa buhay mo. Sa iyong kalokohan dito, hindi ka mapapatawad ng pamilyang Xian. Sige, Xian Kanyan. Hindi ko akalain na ang pamilyang Xian ay maglalakas loob na kalabanin sila. Ngayong araw na ito, ang kasunduan sa pagtatapos nito, ang inyong pamilyang Sen ay kailangang pumirma na rito. Tama, kailangang pumirma na. Boss, mga mahal na boss, huwag po kayong magalit. Xian Yesye, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Sir Xiang, tatawagan ko na ang iyong mga yon para siya mismo ang magdala sa iyo roon. Hindi pa kakasalan ni nanay ang masamang taong iyon, kay tatay lang sasama si nanay. Ikaw na anak sa labas, wala kang karapatang magsalita rito. Ang tungkol sa kasalan ay alam na ng buong pamilya. Kung hindi ka naniniwala ay tumawag ka at magtanong ka sa kanila. Xian Yesye, humanda ka sa akin. Kahit na itali pa kita ay dadalhin kita sa pamilyang Xian. Hello, hipag pumunta ka rito at pagsabihan ng iyong anak na babae. Dahil siya rito ay talaga namang walang kinatatakutan na siya. Ano? Ang tungkol sa pag-atras niya sa kasal, pumayag ka? Pamilyang Xiang yan, ang gulo mo. Xian Yesye, wala akong pakialam kung paano mo nalinlang ang mamo, pero hindi ka makakalusot sa akin. Bumalik ka ngayon din at humingi ka agad ng paumanhin kay Sir Xiang. Xian Kanyan, nakita mo naman? Dahil ang pamilyang Xian nyo ay kagalit na ang pamilyang Xiang, pirmahan mo na ang kasunduan. Mula ngayon, kaming mga supplier ay hindi na makikipagtulungan sa pamilyang Xian kahit kailan? Sige. Sir Xian, ikaw ang nagsabi niyan. Mula ngayon, ang pamilyang Xian ko at kayong mga supplier ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Xian Yesye, ikaw papatayin mo ako sa galit. Tito, tapos na ang pamilyang Xiang. Sinabi ko na yan noon pa. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka at magtanong ka. Xian Yesye, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pamilyang Xiang sa Jinghai ay ang pinakamalakas na pamilya. Sa buong Jinghai, sinong makakapagpabagsak sa kanila sa loob lang ng isang gabi? Sa tingin ko ay tama na ito. Ang Xian Group, sa mga kamay mo, ay babagsak din balang araw. Mabuti pang ibenta ko na ang mga shares ko ng maaga. Madam Xian, kung gusto mong ibenta ang shares mo, bakit hindi mo ito ibenta sa akin? Hay,
Pinilit pa ang mga tiyuhin ng pamilyang Sen na ibenta ang share sa isang pulubi? Mukhang ang pamilyang Sien ay talagang tapos na. Hehe, bata. Hindi sa minamaliit kita. Sa CN Group mayroon akong 20% na shares na nagkakahalaga ng $2 million. Ibibigay ko sa iyo ng $200,000. Kaya mo bang bilhin? Sige. I-swipe ang card. Hemp. Sige, pirma na. Haha, hindi ko akalain na mayroon pa palang ganitong tanga na naniniwalang ang shares ng CN Group ay may halaga pa. Bata, sasabihin ko sa'yo, pagdating ng bukas ang CN Group ay tuluyan ng guguho. Pagdating ng bukas, kung hindi ka mabaon sa utang ay masuwerte ka na. Sir CN, Sir Yang, pasensya na sa eksenang ito. Haha, madiskarte talaga si Madam Sien. Siguradong hindi magtatagal. Itong si Sien Yesye ay iiyak din hahaha. Dahil kinalaban ang pamilyang Siang. Pagdating ng bukas, ang suwail na anak na ito pati na ang anak sa labas na ito ay tiyak na magiging pakalat-kalat sa kalsada. Ay hindi na kailangang maghintay ng bukas? Sa tingin ko ang mga tao mula sa pamilyang Siang ay mabilis na gagawa ng gulo sa pamilyang Sien. Hahaha, tama ang sinabi ni Sir Sen. Mabuti na lang at ang mga shares ko sa CN Group ay naibenta ko ng maaga. Tingnan mo. Ang karma ng pamilyang Sien ay dumating na agad. Hello. Mula ba ito sa pamilyang Siang? Sige, ibibigay ko na si Sian Yeshe. Ano? Sinasabi mong ang pamilyang Siang ay nalugi na. Ito? Paano ito nangyari? Ang pamilyang Siang ay napakalaki? At malapit pa sila sa hari ng Mobay? Ang balitang ito, hindi kaya ito ay peke? Tama si Sian Kanyan. Kakapirma lang namin sa pamilyang Siyang ng kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyong dollars. Sigurado ka ba sa balitang ito? Ito. Mismo ang mga Siang ang tumawag sa akin para sabihin ito. Ano? Tapos na tayo. Oo nga, ano na ang gagawin natin? Ano sa tingin ninyo? Gusto nyo bang pag-isipan ulit ang pakikipagtulungan sa pamilyang Shen? Sien Yesye, sasabihin ko sa iyo ngayon, kahit pa bumagsak ang pamilyang Siang ano naman, ang pondo ng pamilyang Sien ay matagal ng ubos. Ako, si Chen, kahit dumating ang araw, namamalimos ako sa kalsada, hindi ako makikipagtulungan sa inyo. Tama, Madam Sien. Hindi mo na nga mailigtas ang sarili mo, tapos hihingi ka pa ng tulong. Alalahanin mo muna ang sarili mo. Nagdududa pa nga ako dahil hindi mo nakuha ang puhunan mula sa mga Siyang. Ang pamilyang Sien nyo ba ay aabot pa hanggang bukas? Sian Yesye, naaalala ko, sa lungsod ng Jinghai, maraming mayamang binata ang interesado sa iyo. Bakit hindi ganito? Ngayon din magpakasal ka sa kanila, at pati ang anak sa labas na ito. Sian Yesye, isama mo ang anak sa labas na ito at umalis na kayo. Tama na. Ngayong araw ay talagang kamangha-mangha. Hindi ko akalain na sa isang gaya mong tarantado, ang pamilya ay gamit lang sa kasal. Dinidisiplina ko ang pamilya ko, ano bang pakialam mo? Anong pakialam ko? Isa na ako ngayon sa mga shareholder ng CN Group. At ikaw, sa anong karapatan mo ako sinisigawan dito? Hemp, isang kumpanyang malapit ng magsara. Anong ipinagmamalaki mo? Hi. Sino ang nagsabing malulugi na ang pamilyang Sien? Sinong nagsabing malulugi na ang pamilyang Sien? Sir Sing. Inyong General Sing Jun, huli na sa $10 billion na kontrata. Patawad po, dakilang hari ng Mobay. $10 billion na kontrata. Hari ng Mobay. Searching. Seryoso po ba kayo rito ang $10 billion na kontratang ito? Ibibigay nyo sa pamilyang Sien? Sir Sing, ang hari ng Mobay, hindi ba si dakilang Hongluan yon? Nagkakamali po ba kayo ng tao? Bulag ka ba at walang alam? Ano hindi nyo pa ba nababalitaan na ang dating dakilang hari ng Mobay ay nagbalik na ngayon? Ito? Totoo nga pala talaga ito? Nagpupugay po kami dakilang hari ng Mobay? Layas. Panginoon, naguluhan lang po ako kanina, kaya naputol ang ugnayan sa Sien, pero kami at ang pamilyang Sien ay matagal nang magkasama, matagal na kaming magkasosyo. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Binigyan na namin kayo kanina, pero kayo mismo ang tumanggi rito. Naguluhan lang po talaga kami kanina. Uulitin ko sa inyo? Layas. Sige po, aalis na po kami agad. Share, alang-alang naman sa akin sa dami ng taon ko sa kumpanya. Tito, hindi sa ayaw kong ibigay. Pero wala na sa akin ang mga shares mo. Bakit? Kabebenta mo lang at babawiin mo na ganoon ba? Hindi ko po magagawa iyon. Dakilang hari ng Mobay. Salamat po sa tulong nyo ngayong araw. Walang anuman iyon, ama rin naman ako ni Guo Guo.
Ano sabi mo ba ay nagkaproblema si Guoguo sa paaralan? Gendang, magulang, huwag po muna kayong magalit. Hindi pa naman napatutunayan na ang inyong singsing ay ninakaw ni Sien Guoguo. Hindi sigurado? Guro Lin, alam mo naman na ang pamilyang Sien ay isang kumpanyang malapit ng malugi. At itong si Sien Guoguo ay walang ama simula bata, kaya kulang sa disiplina. Kapag naghirap ng husto, siguradong gagawa ng kung anong mapagnakaw na mga bagay. Tsaka isa pa, sinabi sa akin ng aking anak na babae na dinala niya ang aking singsing ng palihim dito sa paaralan. At si Sien Guoguo lang ang tanging nakakita nito. Kung hindi siya ang nagnakaw, sino pa ba? Napakalaking paninirang puri nito. Ang lakas ng loob mong pagbintangan ng anak ko. Ay nako, ikaw pala ang ama ng bastardo na ito. Kaya naman pala malakas ang loob niyang magnakaw. Hindi po nagnakaw si Guoguo. Sinasabi mo pang hindi, ikaw na anak sa labas. Sabi ng anak ko, hindi siya nagnakaw? Subukan mo pang saktan siya? Ano, gusto mo ba akong saktan? Guro Lin, tingnan mo ang pamilyang ito, ang pamilyang Sien ba ay puro mga tulisan. Sige na, tama na yan, mahal na magulang. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ito ay isang paaralan. Ang paggawa ng gulo rito ay hindi mabuti para sa bata. Kung maglalakas loob kang manira ng aking anak na babae nang walang ebidensya, papatulan ka ng ang inyong lingkod. Napakayabang mo naman. Sinasabi ko sa'yo, ito ay isang paaralan. Huwag mong isipin na dahil may himalang manggagamot ka ay sikat ka na. Mahal na magulang, huwag po muna kayong magalit. Sinasabi ninyo na si Sien Guoguo ay nagnakaw ng inyong gamit? Ang bagay na ito ay nangangailangan ng ebidensya. Ebidensya? Anong ebidensya ang gusto mo? Ang anak ko ay may suot na singsing na nagkakahalaga ng $10 million pagpunta sa paaralan. Si Sien Guoguo ang huling nakakita rito. Kung hindi siya, sino pa ba? Hindi po ginawa ni Guoguo. Nagagawa mo pang magsinungaling. Ngayon din ay sasabihin ko sa lupon ng mga direktor na tanggalin ka. Hindi niyo pa ba alam? Ang paaralan na ito ay binili lang ng dakilang Hongluan. At ang aking asawa ang bagong principal. Mahal na magulang, huwag ka namang nanggugulo lang. Ako, nanggugulo lang. Madam Sien, ang inyong kumpanya ay malapit ng malugi. Anong karapatan ninyong sabihing ako ay nanggugulo lang? Guro Lin, bilang asawa ng principal ay inuutusan kita. Napaalisin agad si Sien Guoguo. Guro Lin, bakit ka pa nag-aalinlangan? Ginang magulang, huwag ka namang sumobra. Ganito magbigay ka ng kondisyon. Ang anak na babae ko ay nag-aaral lang. Ayaw ko rin naman na palakihin pa ang gulo. Ano bang maibibigay mo sa akin? Ang pamilyang Sien ay bangkarote na. At narinig ko rin na ang pamilyang Xiang ay hirap na rin. Kayong mga Sien ay hindi na magtatagal. Ang singsing na iyan mukhang may halaga naman. Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang singsing na iyan at tungkol kay Sien Guoguo ay hindi ko na itutuloy. Sigurado ka bang gusto mo ang singsing na ito? Siyempre. Ito ang singsing ng Dragong Jade. Nandito lang ito, kunin mo kung gusto mo. Pero baka makuha mo nga ito, ngunit hindi mo naman maisusuot. Isang hamak na singsing lang ito. Kung magsalita ka ay parang mahiwaga. Sino bang tinatakot mo? Ngayong araw na ito ay talagang isusuot ko ito. Sige na, Binibini. Nabayaran na ang singsing. Maaari na naming isama si Guoguo paalis, di ba? Sandali lang. Pinayagan ko na ba kayong umalis? Akala niyo ba talaga na ang pagbayad ng hindi gaanong mahal na singsing ay nangangahulugang tapos na lahat? Binibini, ano pa ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto kong ikaw at ang iyong anak na babae. Sa harap ng lahat ng guro at estudyante ay humingi ng tawad sa akin, kundi ay humanda kayong mapatalsik. Pinapayuhan ka ng ang inyong lingkod, huwag kang makapalang mukha, kaya ibinigay ng ang inyong lingkod ang singsing ay dahil ayaw kong palakihin ang gulo at sirain ang dangal ng aking anak na babae. Kung ipipilit mo pa ito, hindi magdadalawang isip ang inyong lingkod na wasakin ang iyong pamilya. Wow, wawasakin ang pamilya ko? Takot naman ako. Kahit sino ay kayang magyabang. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip alinman sa inyong pamilya ay hihingi ng tawad sa akin. O kung hindi, ay humanda na ang anak na babae mo na mapatalsik. 3, 2, 1. Sandali lang. Magulang, tiningnan lang namin ang CCTV. Hindi nagnakaw si Sien Guoguo. Hindi siya nagnakaw. Paano mangyayari iyon? Ginoong magulang, isa-isa naming sinuri ang lahat ng kuha sa CCTV. Si Sien Guoguo ay maghapon na nag-aaral sa silid-aralan, wala siyang oras magnakaw. Mismong anak ko ang nagsabi si Sien Guoguo ang nagnakaw. Hindi iyon kasinungalingan. Alam ko na.
Guro Lin, baka naman tinutulungan mo ang pamilyang ito para sadyang lokohin ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo ako maloloko dahil may saksi ako pasok. Ginang Liu. Ikaw pala? Sabihin mo nga, hindi ba nakita mo mismo na ninakaw ni Sian Guoguo ang singsing? Opo, Ginang Liu, nakita ko mismo si Sian Guoguo na ninakaw ang singsing nyo. Magkano ang binayad ng pamilyang Liu para rito sa baluktot na katotohanan at pagbintang sa anak ko? Pagbintang. Ang anak mo kailangan pa ba iyon? Alam ng lahat na ang pamilyang Sien ay malapit ng malugi, ito ay isang elite na paaralan. Bukod sa anak mong may motibong magnakaw ng pera, sa lahat ng senyorito at binibinisino ang magnanakaw niyan. Hindi ko akalain na ang iniligtas ko noon ay isang walang hiyang tao. Pero ayos lang ngayong nakita ko na ang tunay mong mukha, hindi pa naman huli ang lahat. Akala mo ba matatanggal mo ako? Dapat mong malaman na ang asawa ni Ginang Liu ay isa sa mga direktor ng paaralan. Huwag lang ang isang singsing kahit pa isang tseke na $10 trillion ang ilagay sa harap ni Sin Haotian sa harap ng kanyang anak na babae. Hindi niya ito papansinin. Ang yabang mo naman, nagmamayabang ka pa rin dito. Kung walang suporta mula sa pamilyang Xiang, hanggang kailan pa kaya makakatagal ang pamilyang Sin? Sa tingin ko, kahit isang barya lang ang mahulog sa sahig, baka kailangan nyo pang gumapang at maghanap ng matagal. Guro Lin, kailangan nyo akong paniwalaan. Talagang nakita ng sarili kong mga mata na si Sian Guoguo ang nagnakaw ng singsing. Pero, Anong pero? Guro Lin, sinasabi ko sa iyo, si Sian Guoguo ay kailangang humingi ng paumanhin. Kung hindi, tatawag ako ng guardia ngayon din para dalhin siya sa kawanihan ng seguridad. Ginang, tatawag na ako ng guardia para hulihin ang paslit na ito. Sir Leo, tama na yan. Kahit na totoo pang nagnakaw si Guoguo, magkano ba ang gusto mo? Babayaran kita. Tawagin ang kagawaran ng seguridad. Para sa maliit na bagay na ito, hindi naman siguro kailangan, di ba? Sa murang edad na ito, hindi na natututo ng mabuti. Paglaki nito, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya? Madam Sien, tinutulungan lang kitang turuan ang iyong anak. Ikaw, ayaw mo pang sa mabuti. Ano pang tinatayo niyo riyan? Tawagin na ang kagawaran ng seguridad. Sir Liu, huwag kayong mag-alala. Ang magnanakaw na ito, hindi makakatakas. Hindi nagnakaw si Guoguo. Alam syempre ni tatay na hindi magnanakaw si Guoguo. Ang takot ko lang ay baka magnanakaw ang sumisigaw. Sinong tinatawag mong magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo, itigil mo na ang pagdadahilan. Itago mo na lang ang mga salitang iyan para sa kagawaran ng seguridad. Anong nangyayari rito? Sa harap pa ni Dakilang Hongluan, nag-iingay kayo ng ganyan. Nakakahiya talaga. Nagbibigay pugay kami sa babaeng Diyos ng digmaan ng imperyo. Tumayo na kayo. Anong nangyayari rito? Tumayo na kayo. Ano ang nangyayari rito? Tama, ano ang nangyari? Sabihin niyo lang ang lahat. Nandito si Dakilang Hongluan para tulungan kayo. Walang sino man ang pwedeng magwala rito. Dakilang Hongluan, sa totoo lang wala namang malaking gulo. Kaya lang may nahuli kaming isang magnanakaw na walang modo, hindi lang siya nagnakaw ng gamit ng iba. Ayaw pa niyang umamin. Hindi po ginawa ni Guoguo. Sa harap ni Dakilang Hongluan, nagagawa mo pang magsinungaling. Baka maparusahan ka ng kamatayan. Tatay. Habang nandito ang inyong lingkod, walang sinuman ang pwedeng magparusa ng kamatayan sa aking anak na babae. Ikaw, nagawa mo akong saktan, asawa, sinaktan niya ako. Sige, kayong pamilya kayo. Kinuha ko lang naman ang isang lumang singsing. Akala ko hihingi lang kayo ng tawad at tapos na. Pero sinaktan mo ako sa harap ni Dakilang Hongluan. Ngayon ang pamilya niyo ay walang makakatakas. Oo nga po, Dakilang Hongluan. Ang sinabi ni Ginang Liu ay lahat ay totoo. Ninakaw ni Sian Guoguo ang singsing ni Ginang Liu. Sabi ni Ginang Liu noon, palitan lang ng mumurahing singsing at tapos na ang usapan. Pero tingnan niyo sila, nananakit pa sila ng tao. Sobra na ang pang-aapi nila. Sinasabi ko sa inyo, ayaw ko sanang makipagtalo. Ninakaw niyo ang aking $10 million na singsing tapos pinalitan niyo lang ng isang mumurahin. Hindi lang kayo, walang utang na loob, hiniyan niyo pa ako sa madla. Ang bagay na ito ay hindi pa tapos. Oo nga po, Dakilang Hongluan. Mabait ang puso ni Ginang Liu. Sila ay mga ingrato. Dakilang Hongluan. Ang aking asawa ay medyo matapang magsalita, pero lahat ay totoo. Ngayon ang paaralan ay may buong pamilya na ito, ng mga taong masamang asal.
Nag-aalala ako na kapag hindi sila napatalsik ay hindi kakalma ang lahat. Dakilang Hongluan, sa totoo lang hindi ganoon ang nangyari. Tumahimik ka, Guro Lin, sa harap ni Dakilang Hongluan. Balak mo pa bang pumanig sa magnanakaw na ito? Tama na, huwag na kayong magsalita. Kung ano man ang nangyari ay alam ko na ang totoo. Dakilang Hongluan matalas ang mata. Sabi niyo walang halaga ang singsing? Sabi niyo bang karote na ang pamilyang Sien? Kaya pinagnanasaan nila ang mga gamit niyo? Sana ay maging patas ang Dakilang Hongluan. Alam niyo ba na ang singsing ng Dragong Jade ay suot ng hari ng Mobay? Gamit ang singsing na ito ay mauutusan ang libong hukbo ng Mobay? Ang materyales pa lang nito ay nagkakahalaga na ng bilyong dolyar. Ano? Dakilang Hongluan. Ang gamit ng hari ng Mobay sa merkado ay maraming peke kayo. Baka po kayo ay nagkakamali. Iniisip mo ba na pati ang singsing ng hari ng Mobay ay hindi ko kilala? Hindi po. Ikaw, Sian Guoguo, pati gamit ng hari ng Mobay ay ninakaw mo ang lakas ng loob mo. Alisin mo ang marumi mong kamay. Baka hindi maging mabait ang haring ito sa iyo. Hindi mabait pati gamit ng hari ng Mobay ay pinagnanasaan nyo. Ang pamilya nyo ay tapos na. Kayong mga promdi baka hindi nyo pa alam. Nagbalik na ang dakilang hari ng Mobay. Wala akong pakialam kung ninakaw nyo ito o pinulot lang. Kapag ang dakilang Hongluan ay ibinalik na ang singsing sa hari ng Mobay, ang pamilyang Sien ay walang makakatakas. Dakilang Hongluan, ako ang advisor ng klase ni Shen Guoguo. Si Guoguo sa klase ay mahusay. Hinding-hindi siya ang batang gagawa ng ganoong bagay. Guro Lin, hanggang ngayon pinagtatanggol mo ang mga magnanakaw. Ano bang binigay sa iyo ng pamilyang Sen? Kapag naibalik na ang singsing sa hari ng Mobay, pati ikaw ay parurusahan. Dakilang Hongluan, lahat ay totoo. Bilang isang guro, hindi ko papayagan na ang estudyante ko ay mapagbintangan. Kayo lumuhod kayong lahat? Pati ikaw luhod. Pinakitaan niyo ako ng magandang palabas, pero tama nga kayo. Ang singsing na ito ay dapat nang ibalik sa dakilang hari ng Mobay. Guwa-guwa, halika. Hawakan mo ito, ibalik mo ang singsing sa tatay mo. Sa susunod kapag may mga walang hiyang tao na nang api sa iyo, sabihin mo kay Tia. Si Tia ang bahala sa kanila. Sige na. Ayan, naibalik ko na sa dakilang hari ng Mobay. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Ano? Mayroon pa bang gustong kumuha sa akin? Patawad po. Dakilang hari ng Mobay, hindi ko alam na darating kayo. Maawa po kayo. Panginoon sa iyon. Siya ang nanira sa inyo. Walang hiyang matanda. Panginoon, nabulag lang ako ng demonyo. Maawa po kayo sa akin. Dakilang hari ng Mobay, dakilang hari ng Mobay, alam niyo po mahirap lang din ako. Siya ang may gawa, pinilit ako ni Liu Jie. Siya ang may sala. Anong kalokohan iyan? Babayaran lang kita, ginawa mo iyan ng kusa. Hindi iyan ang usapan. Tama na. Simula ngayong araw, tanggal na ang direktor, uubusin ang pamilyang Liu. Para sa iyo, ipakulong siya para magsilbing babala. Dakilang hari ng Mobay, maawa po kayo. Panginoon, maawa po kayo. Para sa bagong direktor ng paaralan, siguro Lin na ang hahalili. Maraming salamat, hari ng Mobay. Hongluan, hanggang dito na lang. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Dakilang hari ng Mobay at ako hindi kailangang maging magalang. Nga pala, ngayong araw balak mo ba talagang tumira sa pamilyang Sien? Bihira ang pagkakataong makasama ang anak na babae. Gusto ko ring makasama si Guoguo. Sige, kung may kailangan ka, patawagan mo lang ako. Mukhang ikaw at ang Hongluan na iyon ay may magandang relasyon. Nagsiselos na si nanay tatay, lagot ka na. Ikaw talagang batang babae. Gogo, tulungan mo si nanay dalhin dito ang tuwalya. Sige po. Guo-guo, nasaan ang banyo? Nandoon ang banyo. Nga pala tatay, sabi ni nanay sa loob ng banyo sira ang heater, patingnan mo raw. Talaga ba?
Guwa-guwa, dala mo ba ang tuwalya? Anong tuwalya? Sabi mo sira ang heater. Ah, sino ang nagpapasok sa iyo? Ang batang ito niloko niya ako. Shen Guoguo, buksan mo ang pinto. Ayaw ni Guagua maliban na lang kung si tatay at nanay. Bibigyan si Guagua ng nakababatang kapatid. Anong tinitingin mo? Gumawa ka ng paraan. Guwa-guwa, alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa loob ng banyo kanina? Alam ni Guagua bibigyan ni nanay si Guagua ng nakababatang kapatid, di ba? Ikaw, Sa tingin ko, ginagawa lang ni Guoguo ang mabuti para sa atin. Hindi ba? sinhout yan ikaw. Hayaan mo na. Sinasabi ko sa iyo kahit anong mangyari, kailangan mong pumunta sa paaralan bukas, na intindihan mo? Alam na ni Guagua. Sa wakas, naihatid na rin ang munting amo sa paaralan. Sa tingin ko, mabait naman ang anak na babae natin. Ano? Dinukot si Guagwo. Anong nangyayari? Guagwo. Sinhaut yan. Nasa kamay ko na ngayon ang anak na babae mo. Tatay, bilisan mo, iligtas mo ako. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, pumunta kayo ni Sian Yesye sa inabandonang gusali sa timog ng lungsod. Wag, pakawalan niyo si Guagua, tatay, bilisan mo, iligtas mo ako. Isang oras. Isang oras lang ang ibibigay ko sa inyong dalawa. Kung hindi kayo makakarating, si Sien Guoguo ay mamamatay. Sinhaut yan. Hindi ko akalain na pupunta ka, gaya ng inaasahan sa hari ng Mobay. Napakatapang mo, pero hindi ko alam kung kaya mo inumin ang lason na alak para sa anak mo. Siyang Baikwan, sabihin mo ang kahit anong gusto mo? Hindi mo kailangang gawin ito kay Guagwo? Sian Yesye, alam mo ba na dahil sa anak mo, nalugi ang pamilyang Siyang? Maraming tao ang nakulong dahil doon. Sasabihin mo sa akin na hindi kailangan. Alam mo ba kung ilang tao sa amin ang walang awang pinatay? Kami ng aking kuya ay ginawa ang lahat para makatakas. Tapos sasabihin mo na hindi kailangan. Kasalanan iyan ng pamilyang Siyang. Wala akong pakialam. Sinhaut yan, inumin mo ang lason na alak na ito. O mamamatay ang anak mo. Hindi. Huwag inumin. Huwag inumin. Ibig sabihin mamatay ang anak na babae mo. Aha, ha. Tatay, tatay, tatay. Guagwo? Sinhaut yan. Dumating din ang araw mo. Ang lason na alak na ito ay hiningi ko noon mula sa isang dalubhasa. Sa loob ng 6 na oras, siguradong mamamatay ka. Pakawalan mo ang aking anak na babae. Pakawalan ang iyong anak na babae, huwag kang managinip. Ganito na lang. Dilaan mo lang ang sapatos ko. Iisipin ko kung palalayain ang anak na babae mo. Hari ng Mobay. Hindi ba't malakas ka? Hindi ko akalain na ang hari ng Mobay ay babagsak. Bilisan mo at dilaan ang sapatos ng aking kuya. Ang video ng pagdila mo sa sapatos ni kuya ay ipopost ko online para makita ng buong mundo na ito ang ating hari ng Mobay. Hahaha, sige na, dilaan mo na. Dilaan mo na. Kung hindi, ang anak sa labas na si Sian Guoguo ay mawawalan ng buhay. Tatay. Sabi ko, dilaan mo. Paano itong nangyari? Akala mo ba ang kaunting lason na ito ay sapat na para patayin ang haring ito? Hindi ito imposible ito. Ang lason ng Diyos ng digmaan ng 6 na bansa na ibinigay sa haring ito noon ay mas matindi pa kaysa rito. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Guoguo. Kung hindi, mamamatay ka. Sinhaut yan, huwag ka nang mangarap. Kahit nahuli mo pa ako, anong magagawa niyan? Ngayong araw ikaw at ang asawa mo ay parehong mamamatay. Kuya, patayin mo siya.
Siyang Baisan. Bakit naging ganito? Kuya, bilisan mo at patayin sila bilis. Sining nang nagniningas na dugo? Sinunog mo talaga ang iyong 50 taon ng buhay para lang lumakas. Ano naman ngayon? Basta mapatay kita. Kahit ubusin ko pa ang buhay ko, hindi ako magsisisi. Kahit ikaw pa ang hari ng Mobay. Ngayong araw mamamatay ka rin dito. Sinunog ang 50 taon, ano naman? Kahit magsunog ka pa uli, hindi mo pa rin matatalo ang haring ito. Paano nangyari ito? Bakit ang lakas mo? Samantalang ako na ang pinakamalakas sa lungsod ng Jinghai. Ang ingay mo. Kuya, Xiao Yun, gawin mo na. Wag! Bitawan mo ako! Guwa-guwa. Papatayin ko kayong lahat. kuya, wag mo akong patayin. Ang batas ay hindi dapat magparaya sa mali. Hulihin ninyong lahat sila? Ginoong Sen, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya mo. Baka kailangan mo nang ihanda ang sarili mo sa anumang mangyayari. Doktor, wala na bang ibang paraan? Maliban na lang kung si Leon Jing ang dakilang medically ay narito. Kung hindi ay imposible ito, ikaw rin bilang asawa, ay pabaya paano mo hinayaang ang pamilya mo ay mahulog mula sa ganung kataas. Kung kaya ni Lee Yun-jing, mabuti naman. Ang dakilang medically ay nasa ilalim ng hari ng Mobay bilang nangungunang manggagamot. Paano siya mapapapunta ng mga ordinaryong tao na gaya natin? Sumuko ka na lang at huwag nang mangarap ng gising. Lee Yun-jing, binibigyan kita ng 10 minuto para makarating agad dito sa ospital. Sino sa tingin mo ang dakilang medically na matatawag mo lang sa isang tawag? Baka naman ikaw ay nabaliw na sa sobrang lungkot. 3 minuto na lang. Wala na talagang pag-asa. Wala na talagang pag-asa. Inyong General Lee Yun-jing, nagbibigay pugay sa dakilang hari ng Mobay. Siya nga ang dakilang medically. Hindi ko po alam na kayo ang dakilang hari ng Mobay. Dakilang hari ng Mobay, patawarin niyo ako. Tumayo na kayo. Gamutin niyo na ang aking asawa at anak. Dakilang hari ng Mobay, ang mga sugat ng ginang at binibini ay may pag-asa pang gumaling. Ano? Sa ganitong kalagayan may pag-asa pa pala. Talagang mahusay ang dakilang medically. Kung may pag-asa pa, bakit hindi niyo pa sila gamutin? Kahit may pag-asa pa ang ginang at binibini, may kulang pa tayong isang sangkap. Anong sangkap iyon? Bato ng bundok ulap ang tawag dito, ngunit matagal na itong nawala sa mundong ito. Narinig ng inyong general na huli itong nakita sa pamilyang Lee sa lungsod ng Jinghai. Pamilyang Lee. Ang pamilya ni Ligang. Sige, ang haring ito mismo ang pupunta. Nabalitaan ko noong nakaraan yung wretch na yon ng pamilyang Sien ay nagpakasal na kay Sir Xiang at ngayon ay hindi ko alam kung kumusta na ang buhay niya. Maganda rin naman si Sayan Yesha, ang hitsura niya ay ayos naman. Sa tingin ko ay ngayon si Senyorito Xiang ay nag-enjoy bilang isang maswerteng lalaki. Hahaha. Sayang lang talaga. Dahil nasa business trip si Papa at pinagbabantay lang ako ng bahay. Kung hindi lang dahil doon gusto ko talagang makita. Kung si Sien Guoguo at ang pulubi ay patay na ba talaga sila? Ayos lang kahit hindi makita. Sa tingin ko naman, ang matanda at batang pulubi ay pinalayas na sa pamilyang Xiang at namamalimos na ngayon sa kalsada. Hahaha. Ang lakas ng loob nyo. Sino ang nangangahas pumasok sa pamilyang Lee? Maghanap kayo. Ang makahanap sa bato ng bundok ulap ay bibigyan ko ng malaking pabuya. Ang lakas ng loob mo, pulubi.
Nangangahas ka pang magdala ng tao para manggulo dito sa pamilyang Lee. Hoy Pulubi, akala mo ba dahil nakabihis ka ng maayos at nagdala ka pa ng mga aktor ay magagawa mo na ang lahat? Sabihan mo silang tumigil na. Sabihin mo kung nasaan ang bato ng bundok ulap at ang $10 million na ito ay sa iyo na. 10 milyong dolyar. Dahil lang sa plastic na card na ito, gusto mo ba akong lokohin? Sino ba ang niloloko mo? Isama mo ang mga tao mo at lumayas na kayo. Ito ang pamilyang Lee. Ang pamilyang Lee ay kasunod ng pamilyang Xiang, ang pangalawang pinakamalakas na pamilya ng mandirigma. Hoy bata, sasabihin ko sa iyo, kung ayaw mong umalis ngayon, hinding-hindi ka na makakaalis. Sabi ko na, pumunta ako sa pamilyang Lee para lang manghiram ng isang bagay. Kapag nakuha na namin ito, aalis na kami agad. Gusto mo ng gamit? Sige ba? Pero ang senyoritong ito ay may pagpipilian na hindi ito ibigay sa iyo. Wala akong pakialam kung pangsagip buhay pa iyan. Ngayon dito sa pamilyang Lee, kahit isang dakot ng lupa o butil ng buhangin, wala kang madadala. Kahit may kailangan ka pang madali, ano naman ang pakialam namin? Hulaan ko nga ang hihiramin mo. Ay baka isang halamang gamot? Bakit? Ang anak sa labas na si Xian Guoguo, mamatay na ba siya? Ha ha ha. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang gamit. Nauubos na ang pasensya ko. Sin Hao Tian, ang lakas ng loob mo. Pumasok ka ng walang pahintulot sa pamilyang Lee at sinaktan mo pa ang mga tao ko. Ang bastos mo, mga tao halik kayo. Sinong nangangahas na bastusin ang Panginoon? Sino ang nagsabing bumalik kayo? Ituloy niyo ang paghahanap. Kahit maghukay pa kayo ng malalim, kailangang mahanap niyo ang bagay na iyon. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo. Sabi ko ayaw kong makipag-away. Nandito lang ako para bumili. Sabihin nyo kung nasaan ang bato ng bundok ulap. At bibigyan ko ang pamilyang Lee ng sobrang yaman. Sobrang yaman, Sin Hao Tian? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Pumasok ka ng walang paalam sa pamilyang Lee at sinaktan mo pa ang mga tao ko. Kung matapang ka, patayin mo kami. Sinasabi ko sa iyo, ang magiging bunga ng pagpatay sa amin ay hindi ka mapapatawad ng pamilyang Xiang. Dahil ang nasa likod namin ay ang pamilyang Xiang. Tama, Sin Hao Tian. Naglakas loob kang saktan si Senyorito Lee. Tapos ka na. Tatawagan ko na ang pamilyang Xiang para turuan ka ng leksyon. Huwag na kayong mag-abala. Nilipol ko na ang pamilyang Xiang. Ano? Nilipol mo ang pamilyang Xiang? Hindi ka man lang marunong magyabang. Kung kaya mong lipulin ang pamilyang Xiang, huwag mo nang sabihing nandito ka para bumili ng bato ng bundok ulap. Ibibigay ko pa sa iyo ang pamilyang Lee. Nilipol daw ang pamilyang Xiang? Hello? Ano? Ang puwersa ng seguridad? Sinalakay nila ang pamilyang Xiang? Ni-raid na ang pamilyang Xiang. Dakilang hari ng Mobay. Nahanap na ang hinahanap nyo. Liming. Tanda ko pa ang mga sinabi mo kanina. Pero hindi ko na kailangan ng pamilyang Lee. Kukunin ko na itong bato ng bundok ulap. Aalis na tayo. Ang lakas ng loob mo. Gusto kong makita kung sino ang nagnanakaw sa pamilyang Lee. Ang basurang ito, hindi lang nanakit sa mga tao natin. Ninakaw pa ang bato ng bundok ulap. Hindi ko akalaing ikaw na naman. Akala mo ba dahil protektado ka ni Qingjun, ay pwede ka nang pumunta rito at maging bastos? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nakatanggap ang matandang ito ng balita na magbabalik na ang dakilang hari ng Mobay. Hindi ka na mapoprotektahan ni Qingjun. Ang lakas ng loob mo? Pinuno ng pamilya Lee. Idilat mo ang iyong mga mata, tingnan mo ang taong nasa harap mo kung sino talaga siya. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang sinumang umaway sa anak ko ay dapat mamatay ngayong araw. Tama na, kailangang iligtas si Guoguo. Dahil alam mo naman ang tungkol sa pagbabalik ng hari ng Mobay. Kilala mo ba ito? Tai, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at tapusin siya. Kung hindi ay i-activate ang protection ng pamilyang Lee. Kapag nagawa ko na iyon, napakadali lang niyang talunin. Tumahimik ka. Ako si Ligang ay hindi alam na darating ang Panginoon. Paumanhin sa paghihintay. Sapat na alam mo kung sino ang inyong lingkod. Wala akong oras para sa iyo, umalis ka. Opo. Ligang, hindi kukunin ng angharing ito ang gamit mo ng libre. Huwag kang mag-alala. Salamat, Panginoon. Tai, bakit ka lumuluhod sa kanya? Isa lang siyang galing sa basurahan. Na dati ay isang mabahong pulubi, lumuluhod ka sa kanya. Kaya ba iyan ang batang ito? Tumahimik ka. Paano ako nagkaroon ng isang suwail na anak? Alam mo ba na ang tinatawag mong basura
ay sadyang napakadakila. Marangal? Tay, ulyanin ka na ba? Pumasok lang ang lalaking ito. Hindi lang binugbog ang mga tao ko. Sinabi pa niya, nabibilhin niya ang mga gamit natin. Tingnan mo. Nagbigay siya ng card na hindi ko pa nakikita kailanman. Siguradong pinulot lang ito sa kung saang beauty salon. Ito ang banal na card ng kadakilaan. Ano? Card ng bituing dakila? Oo. Ang card na ito, 10 lang ang mayroon sa mundo. Ang card na ito ay kayang maglabas ng minsanan. $1 trillion. $1 trillion. Paano mangyayari iyon? Bakit hindi? Sa tingin mo ba, niloloko ka lang niya? Nga pala, Tay. Hindi ba't sabi mo kanina isa siyang malaking tao? Sino ba talaga siya? Wala naman siyang gagawin sa pamilyang Lee natin, di ba? Magdasal ka na lang na hindi kanya parurusahan. Alam mo bang ang taong iyon ay ang nagbabalik na dakilang hari ng Mobay? Yari na, Tay. Dakilang hari ng Mobay. Ano nang gagawin natin? Sabihin mo, maililigtas ba talaga ng bato ng bundok ulap sina Guo at Yeshe? Hindi ko alam. At sa ngayon, kailangan nating maniwala sa dakilang medically. Sin Haotian, may itatanong ako sa iyo? Kung wala si Sien Yeshe, pakakasalan mo ba ako? Kung wala si Sien Yeshe, pakakasalan mo ba ako? Tama na! Ang ganyang tanong huwag mo nang itatanong. Maililigtas si Sien Yesye. At dapat siyang maligtas. Manggagamot. Sabi ko hindi na siya mabubuhay. Pinapatagal mo lang ang anak ko. Pinapahirapan mo lang siya nang wala lang. Ibigay mo iyan, ibigay mo iyan. Anong silbi ng paghinga niya? Pabigat lang siya sa lahat. Tigil. Anong ginagawa niyo? Pagbati sa dakilang hari ng Mobay. Nagulat ako. Akala ko kung sino na. Iyon pala ay ang aking mabuting manugang. Hinto! Kapag lumapit ka pa sa ang haring ito, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Mabuting manugang, pakinggan mo ang sinasabi mo. Kami pa rin naman ang pamilya ni Sien Yesye. Hindi ba kami pwedeng bumisita sa aking anak na babae at manugang? Bumisita sa anak? Ganito ba kayo bumisita sa inyong anak? Sinasabi ko sa iyo manugang, mabuti ang aming intensyon. Narito ako para makita ang anak at apo sa anak na babae. Tama, Sin Haotian. Bilang hari ng Mobay, ganito mo ba tinatrato ang pamilya ng iyong asawa? Oo nga, manugang. Walang utang ang pamilyang Sien sa iyo. Hindi mo kailangang tratuhin ng ganito ang matandang babaeng ito. At saka kinuha mo noong nakaraang araw ang lahat ng shares ng pamilyang Sien. Ano? Dakilang hari ng Mobay. Magiging mapang-api ka ba? Ang dakilang hari ng Mobay, sasaktan mo ba ang sarili mong pamilya? Mabuting manugang, ganito na lang. Ilipat mo lang ang mga shares ng pamilyang Sien na kinuha mo. Mula kay Sien Guo, papunta sa anak ko. Pagkatapos ay aalis na kami agad. Ano sa tingin mo? Alam nyo sa sarili nyo ang mga ginawa nyo? Kailangan ba ng haring ito na isa-isahin pa ang mga iyon? Sina Sien Guo at Sien Yesye ay mga babae lang naman. Magtitira kami para sa aming anak na lalaki, di ba? Tama, Sin Haotian. Bilang dakilang hari ng Mobay dapat ay naiintindihan mo ang tungkol sa pagpasa ng lahi. Hinahanap ka namin ngayon hindi dahil may gusto kaming makuha, tingnan mo lang si ate at si Guo ay hindi na magigising pa kaysa iwan ang yaman sa dalawang patay. Ibigay mo na lang ito sa akin, hindi ba? Ganoon na nga iyon. Tingnan mo ang reyna ng Mobay. Ang kanyang mga mana sa huli ay para sa pamilyang Sien pa rin. Sa tingin ko, ang kamahalang hari ng Mobay ay papayag naman siguro. Ang pamilyang Sien naman ay mga naiwan ni Sien Yesye. Mabuting manugang, hindi mo naman kailangan ang perang ito. Pumirma ka na lang dito. Paano kung tumanggi ang haring ito? Sa tingin nyo ba ay matatakot nyo ako? Dakilang hari ng Mobay, masyado mo naman kaming inaapi, hindi ba? Sa amin naman talaga ito mga pag-aari ng pamilyang Sien. Anong masama kung bawiin ko? Sin Haotian.
Anong silbi ng yamang ito kung ibibigay mo lang kay ate? Mamamatay na rin naman siya. Ibigay mo na lang ito sa akin. Ako naman ang iyong bayaw. Tama kung hindi mo ililipat ngayon ang yaman. Sa anak ko, pupunta ako agad sa estasyon ng telebisyon. Ipapaalam ko sa buong mundo kung paano ang hari ng Mobay ay nang-aapi ng mga tao. Bakit napakamalas ng buhay ko? Nawalan na ako ng anak na babae. Aagawin pa ang aking mga yaman. Ma, sa tingin ko ang taong ito ay isa lamang nagago. Hindi ba ito ay pang-aapi? Ako tatalo na lang ako sa gusali. Tama na. Gusto niyo ba talagang sabihin ng haring ito sa lahat ang mga ginawa ninyong kasamaan? Noon, na gusto ninyong si Xian Yeshe ay ipakasal kay Xiang Baikuan ay kayo, di ba? Noon na gusto ninyong patayin si Guoguo ay ang pamilya nyo rin, di ba? Hindi kayo pinalayas ng haring ito sa lungsod ng Jing'an ay pagbibigay na ng mukha sa pamilya nyo. Huwag kayong masyadong abusado. Ngayon ay lumayas na kayong lahat. Hari ng Mobay, maaari kaming umalis. Pero dapat ibigay mo sa amin ang mana. Tama, dapat mong ibigay sa amin ang mana. Sino ang nagsabi sa inyo na siguradong mamamatay si Xian Yeshe? Huwag mong isiping hindi ko alam. Matagal na itong sinabi ng doktor na si Xian Yesye ay wala ng pagkakataong magising at si Xian Guoguo ay wala na ring pagkakataong magising. Tama, kaysa ibigay mo ang ari-arian sa 2 taong patay na. Ay ibigay mo na lang ito sa akin. Talagang kamangha-mangha ang haring ito. Ang magkaroon si Xian Yeshe ng pamilyang tulad nyo ay isang malaking trahedya para sa kanya. Ganoon ba ninyo kagustong mamatay siya? Hindi sa gusto naming mamatay si Xian Yesye. Pero ito ang katotohanan. Ano naman kung ikaw ang hari ng Mobay? Maibabalik mo ba ang buhay ng aking anak na babae sa madaling salita? Ikaw pa rin ang pumatay sa aking anak. Ako ba ang pumatay kay Xian Yeshe? Malinaw na kayo yon. Kayo ang nagpilit kay Xian Yeshe na makasama si Xiang Baikuan dahil kayo ay mukhang pera kayo ang pumatay kay Xian Yeshe. At isa pa, sino ang nagsabi sa inyo na hindi siya kayang iligtas ng haring ito? Hanapin at dalhin nyo rito si Li Yunjing. Ito ang bato ng bundok ulap. Ikaw na ang bahala rito. Tatay, Mabait na Guoguo, narito si tatay. tatay, bilisan mo, iligtas mo si nanay. Halika. Ligtas na siya, ligtas na. Isang himala talaga ito, pero ang ginang ng hari ng Mobay. Bakit hindi pa siya gumigising? Li Yunjing. Li Yunjing, hindi ba sabi mo sa akin epektibo ba ang pampabisa ng gamot na iyon? Kamahalang hari ng Mobay. Kahit may pampabisa ng gamot, depende pa rin ito sa kagustuhang mabuhay. Malinaw na, ang kagustuhang mabuhay ni Madam Xian ay hindi ganoon kalakas. Sabi ko na sa inyo, hindi na maililigtas si ate. Dakilang hari ng Mobay. Ngayon gusto ko lang bawiin ang mga bagay na pag-aari ng pamilyang Xian. Hindi naman siguro iyon sobra. Hindi nyo ba ako naintindihan? Lumayas kayo. Yeshe. Yeshe. Nakikiusap ako sa iyo, gumising ka na. Nakikiusap ako sa iyo, Yeshe. Nanay, nanay, huwag kang matakot, nandito si Guoguo. Asawa. Asawa,
Lee Yunjing. Lee Yunjing. Gising na ang ginang ay talagang nabuhay muli. Bilis-bilis tawagin ang lahat ng doktor dalhin sila rito sa akin. Opo. 3, 2, 1. Ngiti. Tiya Hongluan, dapat kasama si Gogo sa litrato. Sige na, tapos na ang lahat. Kailangan ko na ring umalis. Hongluan, ako. Huwag mo nang sabihin. Kung mamimiss mo ako sa hinaharap, pumunta ka sa kabiserang imperial. Tatay? Gusto ni Gogo kumain ng masarap. Sige, sasamahan ni tatay si Guoguo. Kumain ayos ba yon? Ma'am,